Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1201 hanggang 1210. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano sa tingin mo? Ang mga salita ni Mateo ay puno ng matinding pangungutya. Ang teknik sa pakikipaglaban na ito ni Sikong siyang nakahawig ng kapangyarihan ng nasasakupan ay tunay ngang walang kapantay ang lakas. Sayang naman at si Mateo ang kalaban niya. Ang Grand Completion Heart Realm ay nagpaangat sa perception powers ni Mateo na higit pa sa mga ordinaryong tao. Hinayaan pa nga ng Sun Moon Heavenly Pupil na magkaroon si Mateo ng walang kapantay na kapangyarihan sa mata. Seryoso ang pananaw ni Sikong siyang sa bagay na ito. Ngunit sa pananaw ni Mateo, isa lamang siyang payaso na tumatalon-talon. Ang walang hanggang kadilimang ito ay hindi gaanong naiiba sa araw sa harap ni Mateo. Pinutol lang ng kadilimang ito ang enerhiya ng asensya ngunit hindi nito nagawang putulin ang mga batas ng kalikasan. Hindi naapektuhan ang teknik ng paggalaw ni Mateo. Napakagaling, binata. Oo nga't mayroon kang ilang kakayahan. Ang upuang ito ang nagmali siya sa iyo. Labis na nagulat at nagalit si Sikong siyang. Bilang ang pinakamahiwagang nilalang sa 10 dakilang banal na hari, karaniwan siyang bihirang kumilos. Ngunit mayroon siyang buong tiwala sa sarili niyang lakas. Hindi niya inaasahan na ginawa siyang biro ng isang junior. Ganoon ba? Minalakihan kita ng sobra. Naisip ko pa nga kung gaano kalakas ang ikalimang banal na hari. Hindi ko inaasahan na. Masyado kang mahina para harapin ang kompetisyon. Malamig na sabi ni Mateo. Isang pangungusap lang ang nagpalungkot sa mukha ni Sikong siyang nang sukdulan. Bro, huwag kang masyadong magsalita ng mayabang. Mag-ingat ka, baka mabilaukan ka ng hangin. Walang pakialam na sinabi ni Mateo, kung gusto mong mapunit ang dila ng batang Panginoon na ito, kailangan mong ilabas ang kaunting tunay na kakayahan. Dahil sabik na sabik ka ng mamatay, matutupad ng upuang ito ang iyong kahilingan. Nanlamig ang ekspresyon ni Sikong siyang, at isang palad ang lumabas mula sa loob ng kadiliman. Agad na kumalat ang nakakatakot na intensyong pumatay sa buong espasyo. Tila gustong basagin ang puwersang ito ng palad. Palm ng Netherworld sa kailaliman. Sumili ang isang bahagyang ngiti sa gilid ng bibig ni Mateo nang ibukan niya ang kanyang bibig at sabihing, medyo mas interesante yan. Gaya ng inaasahan, ang iyong slaughter concept ay hindi para sa palabas. Ang lakas ng palad na ito. Mayabang na batang yan, kumanda ka ng mamatay. Labis na nagalit si Sikong siyang sa inasal ni Mateo. Ang palad na ito, si Sikong siyang, ay puspusan ng sumubok. Ang konsepto ng Berserk Slaughter ay nagpayanig sa espasyo. Malamig na tumawa si Mateo. Agad na sumabog ang lakas ng kanyang malalaman na katawan, at ang kanyang buong katawan ay nagkulay ginto. Siyam na transformasyon, gininto ang katawan. Sumabog na rin sa wakas ang Mateo na kanina patahimik. Ang kasalukuyang Mateo ay parang sumisikat na araw, nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Tumingin ang mga martial artist na iyon kay Mateo sa kalangitan, na parang reinkarnasyon ng isang Diyos o Buddha, ang kanyang katawan ay nagpapakita ng aura ng pagtingin sa isang malaking bundok mula itaas hanggang ibaba. Ito. Anong klaseng martial technique ito? Ang makabasag talaga ng silent extermination domain ng Darkness Divine King. Ang lakas. Bakit parang kumukulo ang dugo ko sa matinding galit kapag nakikita ko ang martial technique ng Heaven Surmounting Divine King? Napakagandang hari na nakahihigit sa langit. Ito ay talagang sasakay sa ibabaw ng ikasyam na langit. Ang nagwawala na aura ni Mateo ay lubos na nagpabago sa mukha ng lahat. Lumalabas na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga na ilalabas ng Heaven Surmounting Divine King ang kanyang lakas. Ito ang tunay na hari ng langit na nakahihigit sa banal na kaharian. Siyam na transformasyon, gininto ang katawan. Ito. Paano ito naging posible? Hindi nakilala ng mga taong iyon ang 9 Transformations Golden Body, ngunit nakilala ito ni Sikong siyang. Sa pagkakaintindi niya, hindi ito ang dapat na taglayin ng isang tier siyam na martial artist. Kaya naman, ang pagkabiglang ito ay hindi naman gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang palaso ay nakakabit na sa tali at wala nang ibang magagawa kundi ang bitawan ito. Nabuo na ang kanyang momentum at kaya lamang niyang salubungin ng malakas ang suntok na ito kay Mateo. Palm na mapangwasak sa langit ng nakakulong na dragon.
Kasabay nito, habang itinaas ang isang palad, si Mateo ay ang araw sa katanghaliang tapat sa kalangitan, habang si Sikong Siyang ay malamig na parang mundo ng mga patay. Dalawang napakagandang contrast aura ang nagbanggaan ng matindi. Ugong. Nanginginig ang buong espasyo. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang agad na kumalat, na nagbawa sa espasyo ng ika-6 na antas ng Azure Arena at nagwakas. Habang nababasag ang silent extermination domain ng Darkness Divine King, ang langit ay bumalik sa kulay pulang dugo. Sumirit ang dugo ni Sikong Siyang sa kalangitan, ang kanyang figure ay lumipad paatras na parang bola ng kanyan. Sa harapang palitang ito, tuluyang nanalo ang Heaven Surmounting Divine King. Bilis. Bilis tumakbo. Guguho na ang Azure Arena. Nakakatakot ang Heaven Surmounting Divine King. Kahit ang Darkness Divine King ay hindi kayang tapatan. Ang lakas niya ay siguradong mapabilang na sa top 5. Napakahirap talagang isipin. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, at ang Heaven Surmounting Divine King ay lumago na sa ganitong antas. Sumigaw ang mga martial artist na iyon sa matinding takot habang tumatakbo palayo. Ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo at ang Abyss Netherworld Palm ni Sikong Siyang ay parehong kasalukuyang mga pinakamahusay na pamamaraan ng cultivation ng Divine Realm. Ang banggaan ng dalawang magagaling na teknik sa pakikipaglaban, ang lakas ay labis na nakakatakot, direktang sinira ang espasyong ito na binubuo ng mga hanay ng hanay. Sira na ang pundasyon ng Pormasayon. Mukhang babagsak na ang Azure Arena. Gayunpaman, sa isang sulyap, ang relatibong kahusayan at kababaan ay malinaw na sa isang sulyap. Ang lakas ng Heaven Surmounting Divine King na si Mateo ay nalampasan na ang Darkness Divine King. Swoosh! Ang figure ni Sikong Siyang ay lumipad pataas sa kalangitan, naging isang itim na arko, at lumipad sa ibabaw ng kalangitan. Lumipad ang Haring Banal ng Kadiliman. Ngunit ang direksyon na kanyang tinakasan ay kabaligtaran ng iba. Ito ay sa direksyon ng Heavenly Slaughter Pit. Malamig na tumawa si Mateo. Agad na ipinakita ang sining ng mas malawak na teleportasyon, habang hinahabol ang mga ito. Naku, huwag mong masyadong itulak ang mga tao. May halong takot sa boses ni Sikong Siyang. Ngumiti si Mateo at sinabing, malupit mong inapi ang mga ordinaryong tao, pinatay ang aking iginagalang na guro, at pati na rin ang puot ng isang palma. Kahit alin, kailangan mong mamatay ng walang duda ngayon. Sus Mariosep, inuupuan mo ba talaga ito para madali kang apihin? Nang makita ni Sikong Siyang si Mateo na nakasunod sa kanya, iginalaw niya ang kanyang palad at iwinaksi ang kanyang kamay. Ngunit ang isang padalos-dalos na palad ay hindi nagdulot ng anumang banta kay Mateo. Sa halip, nagpadala si Mateo ng isang Fury Sword Fire Lotus gamit ang isang backhand, tinamaan si Sikong Siyang ng walang anumang paglihis. Arg! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Agad na nawala ng malaking sigla ang aura ni Sikong Siyang. Direktang dumating si Mateo sa tabi ni Sikong Siyang na may mas malawak na teleportasyon. Plano lang niya na dagdagan ng isang hiwa at ipadala si Sikong Siyang sa Kanlurang Paraiso. Bigla na lang tumunog ang mga kampana ng babala ni Mateo. Isang nakapangangilabot na enerhiya ang bumulwak. Ang Sikong Siyang na iyon ay direktang sumabog. Ang kapangyarihan ng pagsabog na ito ay hindi talaga mababa sa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo. Masyadong malapit si Mateo kay Sikong Siyang ng mga oras na iyon. Halos sumabog agad ang lakas ng pagsabog na ito. Diretso na sumabog palabas ang katawan ni Mateo. Power! Agad na samuka si Mateo ng isang subo ng dugo. Umatras ang kanyang figure ng 10,000 talampakan ang layo bago halos hindi makatayo ng matatag. Nagulat siya sa pag-ataking iyon ngayon lang. Kung iba pa iyon, malamang ay sisubog na ang mga iyon hanggang sa wala ng bangkay. Sa kritikal na sandali, bumukas ng lubusan ang Domain of Sword ni Mateo. Ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art ay umikot ng buong lakas, kasama ang kanyang makapangyarihang pisikal na katawan, bago pa man siya halos hindi makagalaw. Gayunpaman, si Mateo ay naging isang taong dugo mula ulo hanggang paa din sa oras na ito. Halos nalipad ang isang maliit na bahagi ng katawan ni Mateo. Napakapangit ng itsura nito. Isang itim na figure ang lumipad pataas sa kalangitan at tumingin kay Mateo ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Sino kaya ito kung hindi si Sikong Siyang? Hindi ko inakalang nakaligtas ka pala sa ilalim ng explosion rune na ito na naglalaman ng mga batas ng banal na Dao. Tunay na kahanga-hanga.
Sabi ni Sikong Siyang nang may malawak na ngiti. Sumimangot si Mateo at malamig na sinabi, ang batang Panginoon na ito ang pabaya. Matagal ka nang nag-ooperate sa magulong dagat ng demonyo na ito, kaya paanong si Huya lang ang clone mo? Ngumiti si Sikong Siyang at sinabing, Kuho, ang talino. Ang Huya na iyon ay isa lamang clone na ginamit ng upuang ito para pamahalaan ang Azure Arena. Ang mga tunay kong clone ay may eksaktong parehong aura ng upuang ito. Mahirap makilala ang totoo at ang hindi. Kahit na ang upuang ito ay kilala bilang Darkness Divine King, ang tunay kong ala sa butas ay ang Explosion Rune na ito. Ngayon, ang upuang ito ang magpapalaya sa iyo. 12:02. Sa oras na ito, halos mabaliw ang kaliwang braso ni Mateo. Punong-puno ng dugo ang kanyang katawan, at mukhang malala ang mga sugat niya. Para sa mga martial artist ng Divine King Realm, ang ganitong antas ng mga pinsala ay napakalubha rin. Kahit na kaya nilang patubuin muli ang mga naputol na paa, hindi rin maliit ang gastos na ginugol. Sa pinakamababa, sa ilalim ng mga kalagayan ng gayong malalang pinsala, wala talagang paraan upang makatakas mula sa mga kamay ni Sikong Siyang. Mukhang ito na ang pinakamalakas na panlilinlang. Kung gayon, oras na para paalisan ka na, malamig na sabi ni Mateo na walang pakialam sa mga pinsala sa kanyang katawan. Ngumisi si Sikong Siyang nang nakakapangilabot at sinabing, nasaktan ka na hanggang dito, at nangangahas ka pa ring magsalita ng ganito kalaki. Nako, kailangan ko nang ibigay ito sa iyo. Napakalaki ng ambisyon mo. Pinag-uusapan mo ba ang pinsalang ito? Huho, hindi naman gaanong mahalaga iyon para sa akin, nakangiting sabi ni Mateo. Hahaha. Hindi masyadong pinag-isipan. Masyado. Biglang tumigil ang ngiti ni Sikong Siyang, ang kanyang mga mata ay nakatitig na parang malalapad na platito, hindi makapaniwalang nakatingin sa lahat ng nasa harap niya, na nagresulta sa pagbabago ng tono ng ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Lumaki bigla ang kaliwang braso ni Mateo. Hindi lang iyon, ang mga sugat na dulot ng pagsabog niya ay mabilis ding gumagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ito. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Sikong Siyang sa kanyang nakita. Napakakakaiba ng kakayahang ito sa paggaling. Masyado itong peke, di ba? Maaari kayang ang Heaven Surmounting Divine King ay mayroong walang kamatayang katawan. Ang mga nakakakilabot na pinsala, kung iba pa iyon, malamang ay agad na uugong ang mga iyon, di ba? Siya. Diretso siyang gumaling. Napaka hindi makatwiran. Paano pa rin lalaban? Napakalakas na offense iba, nakakagulat na depensa, kakaibang kakayahan sa pagbangon. Ito. Wala talagang kahinaang maaaring samantalahin dito. Hindi nakakapagtaka na si Mateo ay tinaguri ang Heaven Surmounting Divine King. Sa tingin ko ay wala nang ibang titulong mas angkop para sa kanya kaysa rito. Ang eksenang ito ay nagpagulat sa lahat. Dahil nagtamo si Mateo ng malubhang pinsala, inakala nilang lahat na patay na siya. Hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali, isang dramatikong eksena ang magaganap. Buhay na buhay ang kasalukuyang si Mateo. Paano siya mukhang isang taong nasugatan dati? Simula nang gisingin ni Mateo ang Atavism Dragon Soul at maunawaan ang Tyrant Dragon Regeneration Art, ang pagnanais na patayin siya ay hindi talaga madaling bagay. Maliban na lang kung ang lakas ng isang tao ay mas malakas kaysa sa kanya, na agad na sisira sa kanyang mahahalagang bahagi, kung hindi, ilang minuto na lang ay makakabawi na siya. Nawawalan lang ng kaunting blood essence ang presyo. Ngunit ang ganitong uri ng paggasta ay hindi itinuring na isang seryosong pinsala kay Mateo. Kahit na malaki ang gastos sa paggamit ng galaw na ito, kung pag-uusapan natin yan, parang puro galaw lang din ang gamit nito. Wala nang magawa si Mateo. Hindi talaga siya handang gamitin ang tinig ng Diyos ng Dragon. Masyadong malakas ang konsumo ng galaw na ito. Noong huling beses, 3 paghinga lang ang ginamit niya, at 1 buwan siyang nakahiga sa kama. Kahit na 2 beses lang itong gumamit ng oras, napakasama rin ito para kay Mateo. Bagamat malakas ang martial technique na ito, hindi talaga ito ang kayang gamitin ng isang karaniwang tao. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sikong Siyang, likas na naramdaman niyang hindi maganda ang mga bagay-bagay. Hindi niya inaasahan na ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ay hindi pala kayang abutin ni Mateo. Mas malakas pa pala ang killing move ni Mateo. Halos walang kahit kaunting pag-aalinlangan, tumakbo si Sikong Siyang.
Maliban na lang, paano magiging mas mabilis ang bilis niya kaysa sa tinig ng Diyos ng Dragon? Umungol. Isang ungol ng dragon na umalangaw-ngaw sa mga ulap ang agad na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Biglang tumigil ang figure ni Sikong siyang nakasalukuyang tumatakas. Arg! Isang matinis at kaawa-awang sigaw ang lumabas sa bibig ni Sikong siyang. Ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na enerhiya ng asensya upang labanan ang ataking ito ng Soundwave. Gayunpaman, lahat ng ito ay walang saysay. Pagkatapos ng dalawang paghinga, ang katawan ni Sikong siyang ay direktang dinurog at naging giniling na karne ng may malakas na kalabog. How? Dahan daw ang lumapag mula sa himpapawid si Mateo, hindi na niya kayang iangat ang kanyang katawan. Dalawang hininga ng oras, kahit hindi siya bumagsak tulad ng nakaraang beses, pinigil rin nito ang kanyang pisikal na lakas hanggang sa wala ng bakas na natira. Sa sandaling ito, ayaw niya mang igalaw ang isang daliri. Gusto lang niya ng mahimbing na tulog. Kuya, ayos ka lang ba? Lumitaw ang nagliliyab sa tamang sandali at inalalayan si Mateo, pagkatapos ay isinuksok ang isang medicinal pill sa bibig ni Mateo. Simula noong huling nangyari ang sitwasyon, natural na kinailangan ni Mateo na maghanda ng ilang pildores na pampagaling para sa pisikal na lakas. Pero sa ngayon, ang dalawang paghinga ng oras ay medyo nakakapagod pa rin para sa kanya. Ngumiti si Mateo ng mapait at sinabing, tingnan mo ang hitsura ko, ayos lang ba ako? Naisip ko pa nga na sapat na ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm para harapin siya. Hindi ko akalain na kailangan ko pa rin gamitin ang galaw na ito sa huli. Ngumiti si Fiery at sinabing, iyon ang ikalimang banal na hari. Kuya, magdudulot ka na naman ng kaguluhan sa buong banal na kaharian dahil dito. Walang magawang sabi ni Mateo, ayokong magdulot ng kaguluhan sa Divine Realm. Pero ang Heaven Secret Tower ay tila talagang kakaiba. Lahat ay tumingin kay Mateo ng may gulat at nanlalambot na mga panga, pakiramdam nila ay hindi totoo ang lahat ng nasa harap nila. Talagang patay na ang Darkness Divine King. Hindi naman. Nanlalabo ang paningin ko, di ba? Bilis. Kunutin mo ako, Array. Kinurot mo talaga ako. Parang hindi ako nananaginip. Patay na talaga ang ikalimang banal na hari. Ang 10 dakilang banal na hari ay namuhay ng mapayapa kasama ang isa't isa sa loob ng 2,000 taon. Hindi ko inaasahan na. Isa pala ang namatay ng ganito ngayon. Isa pa, ito pa nga ang ikalimang banal na hari. Lumalabas na ganito pala ang pagbabagong pinag-uusapan ng Heaven Secret Tower. Ilang sandali bago ito, inilabas ng Heaven Secret Tower ang bagong issue ng 10 Great Divine Kings. Agad na nasunog ang buong Divine Realm. Lalo na ang banal na lungsod, talagang nag-aalab ito sa pananabik. Pang-apat na ranggo si Mateo, direktang umangat siya ng 2 pwesto, kapantay ng Soul Marshal Divine King. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Nasaan ang Haring Banal ng Kadiliman? Bakit wala ang Haring Banal ng Kadiliman? Ano ba to? Nakakatawa ba ang ranggo nitong lihim na tore ng langit? Bumalik muli ang Single Cord Divine King. Ngayon lang, nasa ika-10 pwesto na siya. Ang Violet Extreme Divine King at ang iba pang ilang Divine King ay pawang umusad ng sunod-sunod. Maaari kayang ang Darkness Divine King ang imposible. Iyan ang ikalimang banal na hari, sino ang makakapatay sa kanya? Kahit hindi niya matalo ang Heaven Stabilizing Divine King, maaari pa rin siyang tumakbo, di ba? Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano na ang nangyari? Ang talakayan tungkol sa 10 dakilang banal na hari ay nagbunga ng maraming talakayan. Gayunpaman, ang lihim na toreng langit ay hindi nagbigay ng anumang tugon. Inanunsyo lang nila ang bagong issue ng 10 dakilang banal na hari, tapos hindi nagbigay ng anumang paliwanag. Kung bakit sa mundong ito ay wala ang Darkness Divine King, walang nakakaalam. Ang mga kilos ng Heaven Secret Tower ay talagang nakapagpabaliw sa lahat. Bawat isa sa kanila ay parang kinakamot ng mga pusa ang kanilang mga puso, desperadong gustong malaman ang dahilan. Kahit na wala naman itong kinalaman sa kanila. Ngunit ang isang pusong tsismosa ay hindi maaaring alisin kahit saan. Kaya naman, ang ilang mahahalagang mayayamang tao at pati na rin ang ilang angka ng pamilya na may malalalim na pundasyon ay nagsimulang bumili ng impormasyon mula sa Heaven Secret Tower. Dahil sa impormasyong ito, kumita ng malaki ang Heaven Secret Tower. Gayunpaman, ang impormasyon ay pinananatiling lihim pa rin.
Dahil ang kondisyon para maipagbili ng Heaven Secret Tower ang impormasyon ay ang hindi pagpapahintulot na maipakalat ito. Kung hindi, ikaw mismo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Bagamat hindi pa nakagawa ng aksyon sa labas ang Heaven Secret Tower noon, walang nagduda sa lakas nito. Dahil ang banal na lungsod ay umiral na ng ilang taon, alam na ng Diyos. Samantalang ang Heaven Secret Tower ay umiral lamang sa loob ng 2,000 taon. Mapang-ipong pumasok ang lihim na tore ng langit ngunit hindi ito nakapukaw ng paghihiganti ng banal na lungsod. Ito mismo ay nagpapahiwatig ng maraming problema. 1203. Madilim at makulimlim ang Divine Martial Hall. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng nakakatakot na aura mula sa kaibuturan ng malaking bulwagan, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng mabilis na pagtibok ng puso. Matandang mangkukulam, hindi ka nakinig sa mga salita ng Diyos na ito. Malaki ang natamo mong kawalan sa pagkakataong ito, di ba? Isang malamig na boses ang nagsalita, ang mga salitang may dalang makapal na pagmamalaki sa kasawian ng iba. Sa pagkakataong ito, isang malamig at istrikto na boses ang narinig, "Humph. Tumigil ka na sa pagsabi ng sarkastiko dyan. Huwag mong isipin na hindi alam ng banal na inang ito ang pinaplano mo." Ang dalawang taong ito ay nakakagulat na ang dalawang dakilang Diyos ng kalangitan, sina Ken at Jumila. Hey, ngayong ganito na ang kinalabasan, hindi mo pa ba naiintindihan? Tayong dalawa ay orihinal na mga aberrantly free-form ng Immortal Grove region na ito at itinakwil ng Heavenly daw. Kaya naman, kaya tayo paulit-ulit na natalo, sabi ni Ken. Ano na? Base lang sa grupo ng mga baguhang ito mula sa Immortal Grove region, kaya ba nila tayong patayin din? Tanong ni Jumila. Hey, matandang mangkukulam ka, napaka makakalimutin mo talaga. Hindi ba't muntik ka nang maging abo sa pagkakataong ito? Sabi ni Ken. Matandang lalaki, naghahanap ka ba ng kamatayan? Naging malamig ang ekspresyon ni Jumila at mayroon pa ring kaunting takot sa kanyang puso. Muntik na siyang magulat sa tinig ng Diyos ng Dragon mula kay Mateo hanggang sa maglaho ang kanyang kaluluwa. Huwag mong subukan ang bagay na iyan sa Diyos na ito. Sa estado mo, ano pa ang magagawa mo sa upuang ito? Pero ang Diyos na ito ay talagang gulat na gulat. Natutunan talaga ni Mateo na batang iyon ang matagal nang nawawalang boses ng Diyos ng Dragon. Mukhang hindi na mapipigilan ang momentum ng kanyang pag-angat. Sabi ni Ken ng bahagya. Humph. Tanga ka, nagpakahirap ng maraming taon, hindi ba't nawalan pa rin siya ng saysay sa isang damit pangkasal? Ang pag-usapan pa ako. Malamig na pangungutya ni Jumila. Ano ang alam mo? Kung ang Diyos na ito ay makabawi sa tugatog ng lakas, natural na hindi ako matatakot sa kanila. Pero, ang sangkatauhan ay mayroong matandang lalaking iyon na sumasalungat sa Diyos na ito sa lahat ng aspeto. Kapag isinuko ko ang aking sarili, ang mga taon ng pagsisikap ng upuan na ito ay talagang itatapon sa hangin. Sabi ni Ken sa isang seryosong boses. Nagulat si Jumila nang marinig iyon at sinabing, ang kasalukuyang sangkatauhan ay mayroon pa ring napakalaking kapangyarihan. Hey, kung hindi, ano sa tingin mo? Ang matandang iyon ay bumuo ng isang organisasyon na tinatawag na Mystic Gate, na kumuha ng serbisyo ng ilang eksperto. Ang 10 dakilang banal na hari, kalahati ay itinaguyod niya. Naunawaan ng mga taong ito ang mga batas ng banal na Dao, at ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Lalo na ang kanyang sarili, sabi ni Ken. Nagbago ang ekspresyon ni Jumila, at sinabi niya, kung gayon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ibigay mo sa akin ang Finsource Bead. Sabi ni Ken. Ikaw. Nanaginip ka. Sabi ni Jumila ng may malamig na ekspresyon. Hey, sa kasalukuyang kalagayan ng Diyos na ito, ang pinakamasamang resulta ay ang muling pagkaselyo. Bukod pa rito, mayroon pa akong ilang napakagandang baraha na maaaring laruin laban kay Mateo sa aking mga kamay. Pero ikaw. Kung matagpuan ka ni Mateo, one-way ticket ka papunta sa impyerno. Sa tingin mo ba ay mayroon ka pang pagpipilian? Tanong ni Ken ang may malamig na ngiti. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Jumila. Sa wakas, nagngingit-ngit pa rin siya, ibinuka ang bibig, at dumura ng isang itim na butil. Itim ang buong butil na ito. Ngunit sa sandaling lumitaw ito, ang malademonyo na enerhiya ay sumiklab sa kalangitan, na parang mayroon itong aura na kayang lumunin ang langit at lupa.
Sa dilim, isang malaking kamay ang biglang nag-abot, direktang hinawakan ang Finsource Bead sa kanyang kamay. Kasunod nito, tumawa ng malakas si Ken at sinabing, "Hahaha, Heavenly Fin God Artifact, Finsource Bead." Gamit ito, kahit hindi makabawi ang upuang ito sa pinakamataas na lakas, magkakaroon din ako ng 70% na lakas. Sino ang makakapigil sa akin sa Divine Realm na ito? Matandang bagay, Mateo, sa pagkakataong ito, ipaparamdam sa iyo ng Diyos na ito ang lasa ng takot. Hahaha. Medyo pangit ang ekspresyon ni Jumila. Ang Finsource Bead na ito ay ang makalangit na artifact ng lahing demonyo. Ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Ibinibigay na niya ito ngayon, kay Ken na lang siya maaasahan. Sa kaibuturan ng malaking bulwagan, mayroong isang napakalaking tambak ng dugo. Sa latak ng dugo, isang binata ang nakababad dito, na tanging ulo na lamang ang natitira sa labas. Ang gwapo ng lalaking ito, mukhang kaedad lang ni Mateo, walang pinagkaiba sa mga tao. Sa ibabaw ng pinaglagakan ng dugo, hindi mabilang na pulang butil ang nakasabit. Ang mga kwintas na ito ay eksakto sa 58,000 blood soul beads na kolekta ni Carson. Biglang ibinuka ng binata ang kanyang bibig at sinabing, "Blood Soul Fiend na nagtatatag ng Grand Array, buhayin." Bigla na lang, 58,000 na nakalutang na butil ng dugo ang sumilay na may makinang na liwanag ng dugo, na nakakamangha. Isang nakakatakot na kapangyarihang pumatay ng dugo ang direktang sumugod sa mga ulap, at tuluyang binalot ang binata sa loob. Pagkalipas ng isang buwan, isang malakas na tawanan ang narinig mula sa loob ng Divine Martial Hall. Hahaha. Kapag umiral na ang Diyos na ito, titingnan ko kung sino sa inyo ang makakapigil sa akin sa pagkakataong ito. Unti-unting nawala ang bagyo ng enerhiya ng asensya. Sa wakas ay hamupa na rin ang enerhiya ng asensya ni Mateo. Binabati kita, kuya, sa wakas ay nakapasok ka na sa Divine King Realm. Tuwang-tuwa na sabi ni Fiery sa tabi. Pero mapait na napangiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, sa simula, ang Essence Energy Realm ang pinakamadaling pagbutihin para sa akin. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng napakaraming taon, napigilan pala ako ng Essence Energy Realm. Huho, ang muling pagkakatawang tao, ang swerte mo ay masyadong mapanghamon, na nagresulta sa pagiging mabagal ng Essence Energy Realm. Sa totoo lang, kahit na isa kang Alchemy Emperor na muling pagkakatawang tao, ang makarating sa Divine King Realm sa napakaikling panahon, ay napakapanghaman na. Sa tabi, natawa si Trenton. Matapos mapatay ang Divine King ng kadiliman na si Sikong Xiang, sa wakas ay nakahanap si Mateo ng pagkakataong makalusot sa Divine King Realm. Pagkatapos ng ilang araw na pagtitipon, sa wakas ay narating niya ang Divine King Realm. Tungkol naman sa Essence Energy Realm, ang Divine King Realm ay ibang antas. Sa tulong ng enerhiya ng Divine King Realm Essence, mas malakas na kapangyarihan ang kayang ilabas ng mga martial techniques ni Mateo. Sa totoo lang, hindi madaling husgahan ang Fury Sword Fire Lotus at ang Divine Rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, kung alin ang mas malakas o mas mahina. Ang Essence Energy Realm ni Mateo ay tumigil sa 8th level daw profound mula pa noon. Kaya naman, ang kapangyarihan ni Fury Sword Fire Lotus ay tila medyo mahina. Ngayong nakarating na siya sa Divine King Realm, hindi lamang tumaas ng malaki ang kapangyarihan ni Fury Sword Fire Lotus, kundi pati na rin ang kanyang Domain of Sword, mas malawak na teleportation, at iba pang mga kasanayan, ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Hey, kamahalan! Nitong mga nakaraang araw, matagal ka nang nagkukubli at malamang hindi mo pa alam na ikaw na pala ang pang-apat na banal na hari ngayon. Tuwang-tuwa si Gariel. Para bang siya ang pang-apat na banal na hari? Nang mapatay niya si Sikong Xiang, itinago ito ni Mateo sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Nitong mga nakaraang araw, palagi siyang nagtatanong ng mga balita sa Azure Arena. Ngunit ang balitang ito ang walang dod ang pinakamabigat. Hindi napigilan ni Mateo na bahagyang matarante nang marinig niya ito at sinabing, pang-apat na pala. Natigilan ang lahat. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, at mabilis ka na mula ika-6 hanggang ika-4. Hindi ka pa ba kontento? Nang makita ang ekspresyon ng lahat, ngumiti si Mateo at sinabing, mukhang minamaliit ko pa rin si Reynold, ang tatlo sa kanilang mga kalakasan. Kahit malakas ang boses ng Diyos ng Dragon, kailangan lang nilang lumaban ng 3 beses, at hahayaan ko lang ang mga tao na patayin ako kung kailan nila gusto.
Saka lang nila napagtanto nang marinig ito ng lahat. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng tinig ng Diyos ng dragon ay talagang nakakatakot. Kung kaya lang yung suportahan ni Mateo ng hanggang 10 hininga, sapat na iyon para lampasan ang Divine Realm. Ang soundwave attack ng boses ng Diyos ng Dragon, kasunod ng paglipas ng panahon, ay lalong magpapatakot sa kapangyarihan habang ang mga soundwave ay nagpatong-patong. Nakakalungkot lang na 3 beses lang na parang oras ang kaya ni Mateo. Sige, malapit na ang oras, dapat na tayong bumalik. Malamang hindi magtatagal, sa isubog na ang kalamidad ng demonyo. Sa panahong ito, kailangan pa nating maghanda ng kaunti, sabi ni Mateo. Sa wakas ay nakabalik na ang grupo ng mga tao sa angkan ng mga dragon pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko. Gayunpaman, ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay nagpatindig sa balahibo ni Mateo sa galit. 12:04. Umungol. Damugong. Ang mga dumadagandong na ungol ng dragon ay may halong malalakas na dagok na nakakayanig sa lupa. Isang tao at isang dragon ang kasalukuyang nagkakaroon ng isang malaking labanan sa ibabaw ng angkan ng mga dragon. Ang dragon na iyon ay isa lamang ilusyonaryong multo at hindi isang tunay na asul na dragon. Pero iyon ay ang espiritu ng asul na dragon. Ang espiritu ng asul na dragon na ipinatawag ng Constellation Grand Array. Habang ang isa pang figure ay walang iba kundi ang Heaven Stabilizing Divine King na si Reynold, na sumugod mula sa banal na lungsod. Ang banal na kapangyarihan ni Reynold ay tunay na walang kapantay. Ang nakakatakot na asul na espiritu ng dragon na iyon ay talagang natatalo niya, na tila matatalo na ito. Hindi napansin ng mga miyembro ng angkan ng dragon ang hitsura ni Mateo, lahat ay nakatitig sa sitwasyon ng labanan, na may tensyonadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ang kanilang huling pagsandal. Boom! Pinabagsak ni Reynold ang espiritu ng asul na dragon gamit ang isang palad. Nakatayo habang nakahawak ang mga kamay sa likod, malamig siyang sumanghal at sinabing, kung hindi mo pa rin isusuko si Mateo, lilipulin ng upuang ito ang iyong Asher Dragon Clan ngayon. Ang kasalukuyang Reynold ay tunay na napakayabang. Ang mga miyembro ng angkan ng dragon ay mukhang nawala ng pag-asa sa oras na ito. Napakalakas ng Heaven Stabilizing Divine King na ito. Napakaraming peak void mystic powerhouses ang sabay-sabay na sumalakay at lahat sila ay natalo pa rin niya. Patay na sa pagkakataong ito. Hindi naman talaga niya malilipol ang angkan ng mga dragon natin, di ba? Iyan lang ang kay Mateo, talagang may kakayahang magdulot ng gulo. Kung hindi dahil sa kanya, paano nito mapababa ang Heaven Stabilizing Divine King dito? Sa gitna ng buhay at kamatayan, maraming tao ang nakatutok ang ulo kay Mateo. Kung tutuusin, para sa kanila ni Mateo, ang Dragon Lord na ito ay kakaiba pa rin. Manahimik kayo para sa matandang ito. Magsalita pa kayo ng walang kabuluhan na kayo ang unang lilipulin ng matandang ito. Paanong ang mga bagay na pinapasa ng Panginoon ng Dragon ang kaya ninyong hulaan? Bulyo ni Arlott. Bumantong hininga si Megan at sinabing, Grand Elder, ngayong dumating na ito, tiyak na mawawala ng kontrol ang emosyon ng lahat. Hindi mo kailangang magalit dahil dito. Tinitigan ng matalim ni Arlott ang angkan na iyon at sumanghal ng may malamig na ngisi, tumahik kayo para sa matandang ito. Ang Panginoon ng Dragon ay ang karaniwang Panginoon ng angkan ng Dragon. Kung mayroon pa ring mga salitang sumisira sa inyong mga nakatataas, parurusahan ng matandang ito ng husto. Nang makita ng mga miyembro ng angkan na iyon ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Grand Elder, bawat isa sa kanila ay nanatiling tahimik at hindi na nagsalita pa. Sa pagkakataong ito, malamig na sinabi ni Reynold, mukhang hindi kayo luluha kung hindi ninyo makikita ang kabaong. Sa tingin nyo ba talaga ay hindi maglalakas loob ang upuang ito na patayin kayong lahat, di ba? Wow! Itinuro ni Reynold ang isang daliri. Nagbago ang kulay ng langit at lupa dahil dito. Ang enerhiya ng asensya sa lugar na 10,000 milya ang layo ay biglang natipon sa daliri ni Reynold, namumuo at hindi nawawala. Nang makita ang gayong kapangyarihan, lubhang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kahit ang asul na espiritu ng dragon ay tila nakaramdam din ng matinding banta, at hindi na talaga ng ahas na lumapit pa. Ito ang maalamat na Profound Calamity Finger, isa sa mga trump card ng Heaven Stabilizing Divine King. Mukhang hindi matitinag ang determinasyon niyang patayin ang Dragon Lord. Napakapangit ng ekspresyon ni Arlott habang sinasabi niya ito. Nakakatakot ang daliring ito.
Hindi pa ito nakakawala, at pakiramdam ko ay malapit na akong mamatay sa asphyxia. Malamang ay hindi na kayang pigilan ng asul na espiritu ng dragon. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Chen Ao. Ang lakas ni Reynold, narinig na nilang lahat ito. Ngunit ng personal nila itong marasan ngayon, saka lamang nila nalaman na ang Heaven Stabilizing Divine King ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga alamat. May kakayahan siyang sirain ang buong angkan ng mga dragon gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Nakakapangilabot pakinggan ang ganitong klaseng lakas. Kumaway ang balabal ni Reynold, ang buong pagkatao niya ay parang isang celestial. Ang anyo ng isang eksperto ay naipakita ng buo, lubos na karapat-dapat sa titulong Heaven Stabilizing Divine King. Daliri ng kalamidad na malalim, lipulin mo ako. Malamig na sigaw ni Reynold. Pagkaturo ng daliri, agad na nagiba ang kulay ng hangin at mga ulap. Sa angkan ng mga dragon, ang mga mukha ng lahat ay mapuputing-puti. Kapag tumama ang daliring ito, sino ang mag-aakala kung ilang tao ang papatayin nito? Nang sandaling iyon, sumugod si Mateo at nakita ang nakakabiglang daliri ni Reynold. Sinulyapan lang ni Mateo ang mga peripheral gamit ang kanyang mga kagamitan, para lamang makita ang mga miyembro ng Dragon Clan na puno ng mga sugat. Kasama sina Megan at Laika. Sabay na tumaas ang pangamba at galit ni Mateo. Sumiklab ang matinding galit. Halos walang pag-iisip, direktang gumawa si Mateo ng mas malaking teleportasyon, pagkatapos ay pinakawala ng isang coiling dragon Heaven Devastating Palm sa galit. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay ang isa na namang nakakatakot na pag-atake ang lumitaw sa loob ng angkan ng mga dragon. Kuya Mateo. Batang guro. Si dragon na tumatakbo sa ikasyam na langit. Ang Divine Rank Martial Technique ng ating Dragon Clan, dragon na tumatakbo sa ikasyam na langit. Iyan. Ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ng Dragon Lord. Bumalik ang Panginoon ng Dragon. Hahaha. Ligtas na tayo. Dalawang Divine Rank Martial Techniques ng lahi ng Dragon na hindi natalo ng daliri ng Profound Calamity ang sabay na pinakawalan, mula sa dalawang magkaibang direksyon, direktang hamarang sa Profound Calamity Finger. Ang Heaven Stabilizing Divine King, na dating nakatingin ng may paghamak sa lahat ng bagay, ay lubhang nagbago sa oras na ito. Ang dalawang nakakatakot na pag-ataking ito ay biglang lumitaw kaya't kahit siya ay hindi rin nakariyak. Ugong. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang kumalat, na nagpalipad sa mga powerhouse ng angkan ng dragon. Si Reynold ang pinakamalapit dito. Dahil sa dalawang malakas na bugzo ng puwersa, agad na nakatanggap ng matinding pagkabigla ang kanyang mga laman loob, agad na nalasahan ang tamis sa kanyang lalamunan, at samuka ng isang subo ng dugo. Sa simula, ang galaw niyang ito ay inihanda upang lipulin ang asul na espiritu ng dragon at patayin ang mga powerhouse ng angkan ng dragon. Hindi niya inaasahan na sa huli, siya pala ang dumanas ng isang nakatagong kawalan. Tungkol sa atakeng iyon, na umalangaw-ngaw mula sa angkan ng mga dragon, medyo nagulat din si Mateo. Pero mabilis siyang nakaramdam ng ginhawa. Sabi ni Yunteng dati, mayroon pa ring walang kapantay na kapangyarihang nakatago sa angkan ng mga dragon. Wala lang talagang nabunyag. Kanina, ang angkan ng mga dragon ay umabot sa isang kritikal na sandali. Sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili na kumilos. Mukhang kahit ang Heaven Stabilizing Divine King ay hindi rin alam ang tungkol sa pagkakaroon ng mapag-isang kapangyarihan ng angkan ng dragon. Kung hindi, tiyak na hindi siya pupunta sa angkan ng mga dragon para mag-inis at umiyak ng walang ingat. Hindi inaasahan ni Mateo na alam ni Yunteng ang tungkol sa walang kapantay na makapangyarihang ito. Base sa galaw na iyon ng Dragon Traversing the Ninth Heaven, ang kapangyarihan ay hindi man lang mas mababa kaysa sa sarili niyang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Lumalabas na hindi lang pala siya ang nakahawak sa Divine Rank Dragon Wave sa mundong ito. Iyon lang, walang nakakita noon, iyon lang. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Yunteng na kahit siya ay hindi nang ahas na madaling pukawin ang angkan ng mga dragon, ang ganitong pag-iral. Nagharap sina Mateo at Reynold sa ere, ang malamig na mga titig ay sinalubong ng hindi masabi na galit. Reynold, ano ang ibig sabihin nito? Ang mga salita ni Mateo ay nag-aalab sa hanggarem pumatay at napakalamig na parang tinutusok ng buto.
Habang tinatanong ni Mateo, hindi napigilan ni Reynold na mapanganga ng ilang sandali. Pumunta siya sa angkan ng mga dragon sa isang kahangahangang paraan upang patayin si Mateo. Pero natuklasan niya ngayon na si Mateo ay makapangyarihan na pala sa ganitong antas. Ang galaw ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm kanina, hindi pinansin ang dragon na tumatakbo sa Ninth Heaven, kahit na ang kapangyarihan ay hindi kayang tapatan ang kanyang Profound Calamity Finger, hindi rin naman ito mas malala kaysa sa kanya. Ngayon, nakaranas siya ng isang nakatagong pagkawala, at ang kanyang mga panloob na organo ay nabigla. Halos imposibleng patayin muli si Mateo. Maliban na lang, ang hindi niya alam ay may namumuong balak na pumatay sa kanya si Mateo. Kung hindi dahil sa lumalaban na espiritu ng asul na dragon, malamang ay sumugod na si Reynold sa angkan ng dragon. Kung hindi dahil sa makapangyarihang angkan ng mga dragon, malamang napatay din sana niya sina Megan at Laika. Napaka-arrogant ng lalaking ito, paanong hindi napukaw ni Mateo ang intensyong pumatay. Nang makita ang nakamamatay na tingin ni Mateo, bahagyang kumunot ang noo ni Reynold, at nang uyam, ano? Hindi mo naman siguro ako iisiping patayin, di ba? Hindi ko ba kaya? Malamig na tanong ni Mateo. Huho, anong biro? Talagang napakalaking biro. Ngayon lang, kung hindi lang dahil sa sandaling pabaya ng upuang ito, sa tingin mo ba ay masasaktan mo ako? May hangganan din ang pagyayabang. Nakangising sabi ni Reynold. 12:05. Ganoon ba? Paano kung i-add mo ako? Isang figure ang lumitaw, na ikinulong si Reynold gamit ang isang nakakapangilabot na momentum kay Mateo. Matapang si Reynold dahil sa kanyang napakahusay na kasanayan. Kahit na nagtamo siya ng mga pinsala, wala siyang kahit kaunting balak na tumakas. Ang kanyang pagiging isang eksperto ay kitang-kita sa kabuuan nito. Hindi niya inakalang ang banal na kaharian na ito ay mayroon palang taong makakapagpapanatili sa kanya. Pero nang makita niya ang pagdating ng angkan ng mga dragon, nagbago rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Maduro Long, hindi ka pa talaga patay. Ang Maduro na ito ang patriarka ng nakaraang henerasyon ng angkan ng dragon. Maraming taon na ang nakalilipas, ipinasa niya ang posisyon kay Auduo, pagkatapos ay inihiwalay ang kanyang sarili. Akala ng lahat sa mundo ay patay na si Maduro. Hindi nila inaasahan na hindi lang pala siya buhay pa sa mundong ito, kundi ganito rin kalakas ang kanyang lakas. Nagbibigay pugay si Maduro sa Panginoon ng Dragon. Yumoko muna si Maduro kay Mateo. Bahagyang nagulat si Mateo, ngunit tumango pa rin siya. Ito ay itinuturing na pagbabalik ng pagsaludo. Salamat sa mga biyaya ng Heaven Stabilizing Divine King, nagpapatuloy pa rin ako sa huling hininga ko hanggang ngayon. Ang totoo, ang mga ginagawa ng Heaven Stabilizing Divine King ngayon, hindi ba't labis itong pang-aapi sa mga tao? Humarap si Maduro kay Reynold at sinabi. Kalmado at kalmado ang itsura ni Reynold habang malamig niyang sinabi, gusto ng upuan na ito na isuko nila si Mateo, pero tumanggi sila kahit anong mangyari. Kaya kumilos ang upuan na ito. Sabi ni Maduro, ang Heaven Surmounting Divine King ay ang karaniwang Panginoon ng aking angkan ng dragon. Kahit ang matandang ito ay kailangang magalang na tawagin siyang Panginoon ng Dragon. Hindi ba't pinapahirapan mo ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaubaya namin sa kanya? Hoy matandang lalaki, napakawalang katwiran mo. Sinabi na namin na wala siyang master sa angkan ng mga dragon, pero ipinipilit mo pa rin sa amin na ibigay ang taong iyon. Saan kami makakahanap ng paraan para ibigay ang tulong sa iyo? Biglang sumigaw ng malakas si Laika sa langit. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Reynold. Dahil napakalayo, si Laika ay para ring tinamaan ng kidlat. Anong sabi mo? Paulit-ulit na tanong ni Reynold. Ang mga salita ni Laika ay nagpakirot sa mga ugat ni Reynold, at biglang nag-alab ang kanyang galit. Siya, si Reynold, ay ipinagmamalaki ang kanyang casual at eleganteng tindig. Sa kasalukuyan, ang kanyang edad ay mahigit 3,000 taon lamang at hindi mukhang matanda. Hindi man lang siya maituturing na nasa katanghaliang gulang. Pero tinawag talaga siyang matanda ng batang babaeng ito. Nag-aalab sa galit si Mateo noong una. Sa pagkakataong ito, kiniliti siya ni Laika hanggang sa palihim din itong natawa sa sarili.
Walang maisip ang babaeng ito at bigla na lang sumigaw. Pero tinusok nito ang masakit na parte ng katawan ni Reynold. Bahagyang lumambot ang kanyang aura na humadlang sa aura ni Reynold, at walang pakialam na sinabi niya, si Laika ay mahigit 30 taong gulang pa lamang. May problema ba kung tatawagin kang matanda? Tumatanda ka na, nagkukunwaring bata pa rin para saan? Ang pagtangging sumuko sa katandaan ay hindi sapat. Ngayon, mundo na ito ng mga kabataan. Tingnan mo, si Senyor Maduro ay isang matalinong tao na nakakaintindi ng panahon. Matagal na niyang binitiwan ang kanyang posisyon. Sa iyong katandaan, hindi ba dapat ibigay mo rin ang iyong posisyon sa banal na lungsod at maging isang dakilang elder o kung ano paman? Hindi ba't magiging kahanga-hanga iyon? Sa bawat salitang sasabihin ni Mateo, ang mukha ni Reynold ay nagiging mas madilim ng kaunti. Nang makita ni Maduro ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapangiti. Hindi lang kahanga-hanga ang lakas ng pakikipaglaban ng Dragon Lord na ito, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa pagsasalita ay kasing lakas din. Pero wala talagang masabi si Reynold. Kahit papagsamahin ang dalawang buhay ni Mateo, mahigit 500 taon pa lamang ang tanda nito. Sa pinakamahaba, maliit na bahagi lamang ito ng kay Reynold. Kahit na ang dalawang tao ay parehong walang kapantay na mga henyo, nang pagsamahin upang paghambingin, si Reynold ay namutla kung ikukumpara. Kailangang malaman ng isa na gumamit lamang si Mateo ng ilang buwan at sumugod sa ika-4 na pwesto sa 10 dakilang banal na hari. Sa paglipas ng panahon, hindi rin naging mahirap ang paglampas kay Reynold. At ito mismo ang pinakamasakit na bahagi sa puso ni Reynold. Kung hindi, bakit siya hahawak ng armas at hahanap ng gulo kay Mateo? Ang numero 1 kapangyarihan ng Divine Realm na pinanatili niya sa loob ng 2,000 taon, sa wakas ay may humamon sa kanya. Kahit na wala talagang interes si Mateo dito. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay para lamang palayasin si Reynold. Sa ngayon, milyon-milyong beses siyang nadidismaya sa pagtingin kay Reynold. Gayunpaman, ang mga salita ni Mateo ay nagpagalit din kay Reynold hanggang sa sapat na ito para mabilaukan siya. Kahit ano pa ang sabihin ni Mateo para isuko ang kanyang posisyon, kahit na gustuhin niya, kailangan may isang taong darating at papalit din. Nilipol lahat ng mga elite ng Purple Gold Hall ni Mateo lang. Sinasadya siguro ng lalaking ito. Nang makita ni Megan ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapangiti at sinabing, Laika, hindi sinasadya ang mga sinabi mo, pero ang mga sinabi ni Kuya Yuan ay nakakainis na talaga. Walang ekspresyon si Laika at sinabing, may nasabi ba akong mali? Huho, inosente at parang bata si Miss Laika, at wala kang sinabing mali. Hindi ba't matanda na ang Heaven Stabilizing Divine King? Ha! Ha ha! Hindi rin napigilan ni Arlott ang pagtawa. Walang ekspresyon pa rin ang itsura ni Laika, hindi niya alam kung ano ang pinagtatawanan ng lahat. Napakakaunti ng kanyang karanasan. Sa mga taong ito, karamihan sa kanyang oras ay nasa paglilinang at pagtulog. Para siyang nakahiwalay sa labas ng mundo. Kaya naman, kahit na siya ay mahigit 30 taong gulang na, ang kanyang mentalidad ay hindi pa rin gaanong naiiba sa isang dalagita. Nakakagulat ang nakita ni Reynold. Paano niya hindi malalaman na pinagtatawanan lang siya ng mga miyembro ng angkan ng Dragon? Ang laging kalmado at kalmadong Heaven Stabilizing Divine King ay may mga asol na ugat na tumitibok sa oras na ito, at nag-aalab na ang galit sa buong katawan niya. Mateo, sa tingin mo ba ay madali lang hawakan ang mga bigot ng upuan na ito? Umakyat sa kalangitan ang aura ni Reynold. Kahit na nakita ito ni Maduro, bahagyang nagbago rin ang ekspresyon nito. Malinaw na hindi niya inaasahan na si Reynold ay nagpipigil pa rin ng lakas dati. Gayunpaman, si Mateo ay may mukhang walang pakialam at malamig na sinabi, ikaw lang, may ituturing na tigre rin ba? Sa aking palagay, isa ka ring maliit na pusa. Halika, kuting, ngiyaw para marinig ko. Pero sa pagkakataong ito, walang sino man ang maaaring tumawa. Masyadong nakakatakot ang aura ni Reynold. Malaki ang ipinagbago ng mga mukha ng mga miyembro ng angkan ng Dragon. Talagang natakot sila sa aura ni Reynold. Ang lakas.
Lumalabas na hindi pa pala na ilalabas ng Heaven Stabilizing Divine King ang tunay niyang lakas hanggang ngayon. Hay nako, ang Panginoong Dragon, ang kanyang kamahalan, ay masyadong padalos-dalos. Ang mga salitang ito ay parang nagpapalaya, ngunit sa ganitong paraan. Hindi madaling manahimik. Ito. Ang Panginoong Dragon, kanyang kamahalan, at ang matandang patriarka na si Maduro Long, ang dalawang tao, iniisip ko kung mapipigilan ba nila ang suntok na ito o hindi. Seryoso ang ekspresyon ni Maduro, at pinaalalahanan niya si Mateo, mag-ingat ka, Panginoon ng Dragon. Pero walang pakialam na sinabi ni Mateo, matandang patriarka, umatras ka muna. Hintayin mong mag-away kami ng pasang ito hanggang sa pareho tayong mapagod, saka ka lumapit at patayin siya. Habang nagsasalita, naging malamig din ang tono ng boses ni Mateo. Naabot na ng Heaven Stabilizing Divine King na ito ang kanyang kinikita. Napagdesisyonan niyang papatayin ang lalaking ito kahit na magtamo ng malubhang pinsala. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maduro nang marinig iyon, ngunit medyo hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Mateo, hindi niya napigil ang magulat at tumango, pero umatras. Ang ginawa ni Maduro ay nagdulot ng malaking pagkagulat sa lahat. Ito. Ano ang gagawin ng Panginoong Dragon, kanyang kamahalan? Maaari kayang gusto niyang makipaglaban ng mag-isa sa Heaven Stabilizing Divine King. Namutla si Auduo sa takot at sinabi. Samantala, sa oras na ito, nabuo na ang momentum ni Reynold. Tumingin siya kay Mateo at malamig na sinabi, napakagaling, napakatapang mo. Hindi mo lang matagumpay na pinukaw ang galit ng upuan na ito, naglakas loob ka pang harapin ang lahat ng mag-isa. Dahil gusto mong marinig ang ngiyaw ng pasang ito, ang upuan na ito ang mag-iingay para marinig mo. Kaya, makinig kang mabuti. Malalim na. Daliri. Isang daliri lang ang pinakawalan, gumalaw ang hangin at mga ulap. Isang atake na nagpakilo sa langit at lupa na sumugod patungo kay Mateo. 1206. Nakakatakot. Ito. Isa ba talaga itong martial technique na pinapakawalan ng isang Divine King Realm martial artist? Nasa panganib ang Panginoon ng Dragon. Hindi pa talaga siya nakakapaglabas ng martial technique. Ano ba ang ginagawa ng Panginoon ng Dragon? Sumuko na ba siya sa paglaban? Isang sunod-sunod na maingay na tunog ang nagmula sa angkan ng mga dragon. Natuklasan nila na si Mateo ay masayang-masaya na ngayon lang. Pero ngayon, tumigil na talaga siya sa paggalaw. Nabuo na ang momentum ni Reynold. Mas malakas ang daliring ito kumpara sa daliring iyon dati. Hindi ito kayang labanan ng lakas ng tao. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Megan at Laika at nag-alala ang kanilang mga tingin. Tutal, ang kalaban ni Mateo sa pagkakataong ito ay ang Heaven Stabilizing Divine King, na kilala bilang numero 1 ng Divine Realm. Hindi nila responsibilidad na hindi mag-alala. Lahat sila ay biglang bumilis ang tibok ng puso, hindi sigurado kung anong gamot ang ibinebenta ni Mateo sa kanyang kalabasa. Sa isang kisap mata, dinala ni Reynold ang Profound Chi Finger at nakarating sa lugar na ilang daang talampakan ang layo mula kay Mateo. Power! Hindi pa nakakalapit ang lalaki ay sinira na niya ang depensa ni Mateo, dahilan para samuka ito ng isang malaking subo ng dugo. Panginoon ng Dragon. Kuya Yuan. Batang guro. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mukha ng lahat, isa-isa. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit hindi gumanti si Mateo. Medyo nagulat din si Reynold, medyo natigilan ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na hindi pala talaga lumaban si Mateo. Pero wala siyang balak umatras. Dahil hindi ka lumalaban, diretso kitang ipapadala sa kanlurang paraiso. Kahit dumating pa ang Jade Emperor, hindi ka rin niya mailigtas. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa wakas ay nakagawa ng tunog si Mateo. Tinig ng Diyos ng Dragon. Umungol. Biglang sumikat si Mateo nang nakasisilaw na gininto ang liwanag. Isang nakakatakot na ungol ng dragon ang agad na umalangaw-ngaw sa mga ulap. Sa sandaling ito, hindi nagpigil si Mateo, direktang hinihimok ang tinig ng Diyos ng Dragon hanggang sa limitasyon. Ang Profound Chi Finger na dating mayroong hindi mapigil ang pagsalakay ay biglang tumigil sa oras na ito.
Ang figure ni Reynold ay pilit na ipinako sa ere ng soundwave attack ng tinig ng Diyos ng Dragon. Power! Si Reynold, na nabigla, ay samuka rin ng isang malaking subo ng sariwang dugo. Ang ungol ni Mateo ay nagpabago ng husto sa ekspresyon ng lahat. Pero iba-iba talaga ang reaksyon ng bawat isa. Ang natutuyong mukha ni Maduro ay tila ang huling sinag ng papalubog na araw sa oras na ito na nagbubunga ng pamumula. Dahil iyon sa excitement. Tinig ng Diyos ng Dragon. Talagang tinig ng Diyos ng Dragon. Hahaha. Talagang karapat-dapat siyang maging Panginoon ng Dragon. Natutunan niya talaga ang matagal nang nawawalang tinig ng Diyos ng Dragon ng aking angkan. Sabi ni Maduro nang may hindi makapaniwalang pagkagulat at tuwa. Kung tungkol naman kina Chen Ao, Arlot, at sa iba pa, malinaw na nahulaan din nila ang pinagmula ng galaw na ito ni Mateo. Ito talaga ang tinig ng Diyos ng Dragon. Ito ay napakahirap isipin. Ang galaw na ito ay nawala na sa angkan ng Dragon sa loob ng mahigit 100,000 taon. Hindi ko inaasahan na makikita natin itong muli ngayon. Nakakakilabot na kapangyarihan. Isa ba ito sa mga pinakadakilang teknik sa pakikipaglaban ng aking angkan ng Dragon, ang tinig ng Diyos ng Dragon? Gaano nga ba kalakas ang aking angkan ng Dragon noong nasa tugatog ng kanilang kapangyarihan at karelegen? Lumabas na ang Dragon Lord ay naghukay ng hukay para sa Heaven Stabilizing Divine King para tumalon. Pero tumalon pa siya papasok. Kung matatalo ang Heaven Stabilizing Divine King, ang aking Dragon Clan ay magkakaroon ng malaking katanyagan at prestihiyo bukas. Nang makita ni na Megan, Laika, at ng iba pa ang sitwasyon, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Pero tiningnan pa rin nila ang 2 taong magkaharap sa ere ng may nag-aalalang tingin, hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti. Dahil nabigla sa tinig ng Diyos ng Dragon, na dumating ng hindi inaasahan, ang dagok na ito kay Reynold ay hindi magaan. Ang boses ng Diyos ng Dragon ni Mateo ay hindi mas mahina kahit kaunti kaysa sa kanyang deep chi finger. Bukod pa rito, ang puwersang tumatagos ng mga soundwave ay malinaw na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong pamamaraan ng pakikipaglaban. Ngayon, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit walang kilos si Mateo. Pinahihirapan lang siya ni Mateo sa sarili niyang plano. Ang tinig ng Diyos ng Dragon, natural lang, mas malakas ang kapangyarihan habang papalapit kay Mateo. Nanganganib si Mateo na magtamo ng malubhang pinsala at kinailangan din niyang hintayin siyang umabot sa range na 100 talampakan para mabigyan siya ng head-on na suntok. Nagtagumpay si Mateo. Sa sandaling pinakawala ng tinig ng Diyos ng Dragon, agad na muling nagtamo ng malubhang pinsala si Reynold. Gayunpaman, walang balak si Mateo na tapusin ito rito. Isang hininga. 2 hininga. Ang tinig ng Diyos ng Dragon ay nanatili ng 2 beses at naglaho kasabay ng isang malakas na kalabog. Halos sabay na lumipad pa atras ang mga figure ni na Mateo at Reynold. Hindi dapat paglaruan sina Reynold at ang profound chi finger. Nagtamo rin ng malubhang pinsala si Mateo sa ilalim ng isang daliring ito. Dagdag pa sa pagkaubos ng tinig ng Diyos ng Dragon, ang kanyang kalagayan sa kasalukuyan ay napakasama hanggang sa sukdulan. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Reynold ay hindi mas mabuti kaysa sa kanya. Ang kapangyarihan ng tinig ng Diyos ng Dragon ay masyadong nakakatakot. Nakapasok din siya sa pinakamalakas na rehiyon na iyon. Sa kasalukuyan, dumudugo siya mula sa lahat ng 7 butas, halos mapunit ang buong katawan niya. Pagkawasak ng kapwa. Sa pagkakataong ito, biglang naalala ni Maduro ang mga sinabi ni Mateo kanina. Hintayin mong mapagod silang 2, patayin mo si Reynold. Matalino si Maduro dahil sa katandaan, paano niya masasayang ang ganitong pagkakataon. Pagtaas ng kanyang kamay, isa itong dragon na tumatahak sa ika-9 na langit. Muling umalangaw-ngaw ang ungol ng dragon. Nanginig ang anit ni Reynold. Sa loob ng libu-libong taon, ito ang unang pagkakataon na tunay niyang naharap ang kamatayan. Siya na palaging itinuturing na walang pakialam ang lahat at lahat ng bagay ay sa wakas ay nalaman na ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Hindi. Napaungol si Reynold. Wala na siyang kapangyarihang labanan ang atake ng isang eksperto. Walang kurap na nakatitig ang lahat sa eksenang ito, ang kanilang mga puso ay biglang bumilis hanggang sa kanilang lalamunan.
Ang pagpanaw ng Heaven Stabilizing Divine King, ito ang pangunahing pangyayari sa Divine Realm sa loob ng libu-libong taon. Pero sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Biglang lumitaw ang isang itim na butas sa kalangitan. Nagkataong nakasalubong ng black hole na ito ang dragon ni Maduro na tumatahak sa ikasyam na langit. Para lamang makakita ng kumikislap na liwanag ng dugo sa loob ng black hole. Ang Divine Daw Martial Technique ni Maduro ay talagang napatay ng ganito. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Maduro, at sumigaw siya sa takot, halimaw na lahi. Isang binata ang dahan-daang lumabas mula sa loob ng black hole, dala ang ilang mga powerhouse sa likuran niya. Nakatayo ang binata na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, dala ang kayabangan na parang mayabang na nakatingin sa mundo. Kahit ang Heaven Stabilizing Divine King ay mas mababa sa kanya pagdating sa disposisyon. Nang makita ang binata, biglang nagbago ang mukha ng lahat. Maliwanag, walang mabuting intensyon ang pagdating. Ngumiti ng walang pakialam ang binata at sinabing, "Kuho, ang angkan ng mga dragon. Matagal ko na talaga kayong hindi nakikita. Nasaan kayong lahat? Ang bait lang ngayon. Mahuhuli ko kayong lahat agad-agad." Sa oras na ito, matagal nang kumikilos si Megan, iniabot ang kanyang mga kamay para alalayan si Mateo. Kahit na malala na ang mga sugat ni Mateo sa oras na ito, malinaw pa rin ang kanyang kamalayan. Nang makita ni Mateo ang binata, naramdaman niyang nanindig lahat ng balahibo sa katawan niya. Panganib. Lubhang mapanganib. Ito ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng binata. Sa tabi ni Mateo, isang figure ang lumitaw. Si Trenton Long nga iyon. Nang makita ni Trenton Long ang binata, agad na naging napakapangit ng ekspresyon nito, halos mawalan na ng pag-asa. Nang makita ni Mateo ang ekspresyon ni Trenton, agad na naging malinaw ang nasa puso niya. Para maipakita ni Trenton ang ekspresyon ito, sino pa kaya ang natitira? Siya. Talaga namang umiral ng mas maaga pa sa panahon. Tiningnan ni Trenton ang binata, pagkatapos ay tumingin kay Mateo, at napuno ng matinding pag-aatubili. Hindi niya ito matanggap, hindi pa ganap na lumalaki si Mateo noon. Para harapin si Ken, kailangan mo ring maabot ang hangganan ni Lian Fang noon. Kahit malakas ang kasalukuyang Mateo, kumpara sa Lian Fang noon, mas malala pa rin siya. Siya si Ken. Tiniis ni Mateo ang sakit sa buong katawan niya at nagsalita. Dahan-daang tumango si Trenton at sinabing, "Tama. Siya nga ang Heavenly Fin God. Ken." Ang lakas niya ay tila mas malakas pa kaysa dati. 12:07. Nagulat ang lahat sa pagdating ni Ken. Sa kasalukuyan, nagtamo na ng malubhang pinsala si Mateo. Kung tutuusin, wala nang paraan para maging katapat ni Ken kung maghahanap pa siya ng paraan. Maaari bang matapos ito ng ganito na lang? Labag sa loob na sabi ni Trenton. Tila nahalata ang tingin ni Trenton, kaya naman tumingin si Ken rito. Ikaw pala yan. Hindi ko inaasahan na 50,000 taon na ang lumipas, at makakasalubong ko pa rin pala ang isang matagal ko nang kakilala. Hindi ko inaasahan na. Pinrotektahan ka niya, nakangiting sabi ni Ken. Malamig na sumingot si Trenton nang marinig iyon at sinabing, "Sino ang matagal mo nang kakilala? Sana'y mapunit ka ng matandang ito ng mahigpit." Bahagyang ngumiti si Ken at sinabing, "Kuho, isang bagay na kahit ang Origin Deity Realms ay hindi kayang gawin, dahil lang sa mga kalokohan ninyo, paano ninyo ito magagawa? Sa halip, kayong lahat ang magiging kakanin ng dugo ng Diyos na ito ngayon." Sa oras na ito, lahat ng tao sa loob ng angkan ng dragon ay nanginginig. Hindi nila kilala kung sino ang binata na ito at hindi man lang nila makita ang kabuuan ng kanyang cultivation realm. Pero alam nilang napakalakas ng binata na ito. Iyong tagapaglipat kanina ni matandang Patriarka Maduro, ang dragon na tumawid sa ikasyam na langit, anong klaseng kapangyarihan ang taglay nito? Pero casual lang na atake ang ibinigay ng binata at tuluyan na niyang winasak ang ataking ito. Grand Elder, sino ang binatang ito? Hindi ba't ang pinakamalakas sa Divine Realm ay ang Heaven Stabilizing Divine King? Bakit pakiramdam ko? Ang binatang ito ay tila mas malakas pa kaysa sa Heaven Stabilizing Divine King. Tanong ni Arlott, isang elder ng Dragon Clan. Sa simula, hindi rin alam ni Arlott ang tungkol sa pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan sa langit. Pero noong huling beses na nakasama si Trenton sa angkan, sinabi niya sa kanila ang mga bagay-bagay noon.
Tiningnan niya si Ken ng may seryosong ekspresyon at sinabing, ang binatang ito ay malamang na ang makalangit na Diyos ng mga demonyo mula sa lahi ng mga demonyo. Siya ay dating isang makapangyarihang Diyos sa kaharian ng mga Diyos. Powerhouse ng deity realm. Ito. Paano ito naging posible? Hindi ba't nawala lahat ng powerhouse ng deity realm? Ito ay talagang isang powerhouse ng deity realm. Hindi nakakapagtaka na napakalakas ng kanyang lakas. Hindi ba't ibig sabihin noon ay kahit wala siyang cultivation sa deity realm, mayroon siyang deity realm comprehension? Ang lahi ng mga demonyo ay mayroon pa ring nakakatakot na kapangyarihan, isang dating kapangyarihan ng deity realm. Hindi ba't ibig sabihin noon ay siya ang numero unong tao sa ilalim ng deity realm? Tumango si Arlott at sinabing, malamang. Totoo nga. Mukhang totoo ang sinabi ni Senior Trenton. Ang totoo lang. May Senior Lian Fang na kayang supulan ang makalangit na Diyos na ito 50,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon, sino ang naroon? Maaari kayang talagang pinaparusahan ng langit ang aking angka ng dragon, pinaparusahan ng langit ang divine realm. Isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mukha ni Arlott. Masyadong mabigat ang pressure na ibinigay sa kanya ni Ken. Sa pagkakataong ito, ang tingin ni Ken ay nabaling kay Mateo, at madamdaming sinabi niya, Mateo, wala akong ibang magagawa kundi aminin, ikaw ang pinakamahirap na anak ng langit na mandato na nakatagpo ng upuan na ito. Kahit ang absolute heaven noon ay malamang na hindi kasing hirap mo. Kung bibigyan kita ng ilang taon pa, maaari mo talagang takutin ang Diyos na ito. Kung ang heavenly daw ng Immortal Grove region na ito ay hindi nagkukulang, maaari kang lumago sa isang pag-iral na mas makapangyarihan kaysa sa absolute heaven. Nakakalungkot na. Ang Diyos pa rin ang nanalo sa huli. Tumingin si Mateo kay Ken, ang mga mata nito ay nagliliyab. Nagpumiglas siya, gusto sanang tumayo. Ngunit lalong lumala ang kanyang mga sugat, at samukha siya ng isang subo ng dugo. Ang lalaking ito ang pinuno ng Samire sa pamilya niya. Pero ngayon, wala na siyang kapangyarihang lumaban. Hahaha. Labis ka bang nabibigo sa kawalan ng pag-asa? Nasa harap mo taong pumatay sa iyong ama, ngunit tahimik ka lamang na naghihintay na mapatay ng kabilang panig. Napakaganda ng ganitong pakiramdam, hindi ba? Gayunpaman. Kapag nakita ng upo ang ito ang iyong ekspresyon, labis akong nasasabik. Haha. Napatawa ng malakas si Ken na parang baliw. Ito ay isang sabuatan na tumagal ng mahigit 500 taon. Maraming beses nang gustong hatulan ni Ken ang kamatayan si Mateo, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hinahamon ni Ken si Heavenly daw, ngunit nabigo siya. Parang kometa na umangat si Mateo, na nagbigay kay Ken ng matinding pressure. Masyadong malakas si Mateo. Nang marinig niya si Jumila na halos mamatay sa gulat si Ken kay Mateo, nagpa siya si Ken na umiral ng mas maaga sa schedule ng walang anumang pag-aalinlangan. Hindi na niya maaaring bigyan pa ng oras si Mateo para lumago. Ang utos na ito ng anak ng langit ay tila ibang-iba sa mga nakasalubong niya noon. Megan, ilabas mo muna si Mateo. Iwan mo na lang itong lugar sa matandang lalaking ito. Biglang bumantong hininga si Trenton at mahinahong sinabi kay Megan. Nanginig sina Mateo at Megan sa buong katawan. Alam nilang gustong ipagtanggol ni Trenton hanggang kamatayan ang sitwasyon. Hindi ako aalis. Ginamit ni Mateo ang lahat ng lakas ng katawan niya para sumigaw. Lumingon si Trenton at sinabi kay Mateo, Mateo, para makilala ka ng matandang ito, panoorin mong lumaki ka, tama na. Ikaw ang ipinagmamalaki ng matandang ito sa buhay na ito. Kung saan may buhay, may pag-asa. Ako, ang lumang supot ng mga buto na ito, ay wala ng silbi. Hanggat nandyan ka, Ken, hindi siya maituturing na nanalo, at ang banal na kaharian ay hindi rin malilipol. Tumulo ang luha ni Mateo. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, ginamit ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, gustong tumayo. Pero hindi niya magawa. Sa labanan kay Reynold, naubos na niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Nakatatanda. Megan, ano pa ang hinihintay mo? Malamig na sigaw ni Trenton. Dalawang hanay ng luha ang umagos mula sa gilid ng mga mata ni Megan. Paano niya nagawang makipaghiwalay kay Trenton? Pero sa oras na ito, tila wala na siyang ibang pagpipilian. Senior, mag-ingat ka. Pagkatapos magsalita, nagngingit-ngit si Megan at inilayo si Mateo. Megan, hindi ako aalis. Huwag mo akong isama palayo.
Sigaw ni Mateo. Kuya Yuan. Pasensya na. Sabi ni Mega na may luha sa mga mata. Maduro, kahit na maubos ang angkan ng dragon ngayon, kailangan mo ring siguraduhing aalis si Mateo. Ito ang huling sigaw ni Trenton. Senior, makakaasa kayo? Ang aking angkan ng dragon ay buong pagmamalaking nakatayo sa langit at lupa, at tiyak na hindi makikipagkompromiso. Naging matigas ang ekspresyon ni Maduro nang seryoso siyang sumagot. Huho, nakakaantig naman ang eksena. Nakakalungkot lang na. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis ngayon. Walang pakialam na inihampas ni Ken ang isang palad. Isang napakalaking kulay dugong palad ang tumungol diretso kay Mateo sa ere. Hindi kalayuan si Reynold kay Ken. Nang makita ang kapangyarihan ng palad na ito, agad na nabaling ang kanyang tingin. Nakakatakot ang palad na ito. Kahit sa kanyang kasagsagan ng buhay, hindi niya talaga kayang tanggapin ang palad na ito. Gumalaw ang figure ni Trenton, direktang hamarang sa pagitan ng napakalaking palad at ni Mateo, at mabilis na tumama ang isang palad. Nakapangwasak na palma sa langit ng nakakulong na dragon. Noon, ibinahagi niya ang hakbang na ito kay Mateo. Ngayon, nalampasan na ni Mateo ang kanyang hinalinhan. Teka, paano magiging katapat ni Ken ang Trenton kung walang pisikal na katawan? Nang maramdaman ang nakakatakot na palad sa likuran, inikot ni Mateo ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang namula sa galit. Hindi. Isang matinding hinanakit na nakakubli sa dibdib ni Mateo. Sa ilalim ng matinding galit na umatake sa puso, nagdilim ang paningin ni Mateo at siya ay nawala ng malay. Huho, isang sasamba na sinusubukang pigilan ang isang karwahe. Bahagyang ngumiti si Ken at hindi na inisip pa si Trenton. Pakiramdam ni Trenton ay magkakalat ang kaluluwa niya sa harap ng palad na ito. Masyadong malakas. Mas malakas pa ang kasalukuyang Ken kaysa noon. Dahan daw ang ipinikit ni Trenton ang kanyang mga mata, hinihintay ang pagdating ng kamatayan. Sa oras na ito, biglang bumaho ang mga alon ng alon sa espasyo. Isang taong nakaitim ang dahan-daang lumabas, marahang itinaas ang kanyang palad, at tinanggap ang napakalaking itim na palad. Tapos nangyari ang isang eksena na ikinagulat ng lahat. Ang napakalaking palad na kulay dugo ay unti-unting naglaho at nauwi sa kawalan ng ganoon lang kabilas. Naging makahulugan ang tingin ni Ken. Naging matamlay ang kanyang ekspresyon. 12:08. Labis na nagulat ang lahat. Ang nakakatakot na palad na iyon ay hinaranggan pa ng taong nakaitim ng walang pakialam. Mukhang ang lakas ng taong nakaitim na ito ay hindi talaga mababa sa lakas ni Ken. Ikaw talaga yan. Hindi ka talaga namatay. Seryosong sabi ni Ken. Malamig na sinabi ng taong nakaitim, hindi ka pa namatay, kaya paano ako mangangahas na mamatay? Humph! Ang tagal mo talaga. Sabi ni Ken sabay ngisi ng malamig. Dapat ikaw ang walang humpay na nanunupal, di ba? Kahit ilang beses mo nang pinipigilan, mapilit ka pa rin. Sabi ng lalaking nakaitim. Nandilim ang mukha ni Ken, at sinabi niya, sa pagsugpo sa Diyos na ito, kailangan mong magbayad kapalit ng iyong buhay. Ang Immortal Grove region na ito ay kalaunan ay magiging pag-aari ng Diyos na ito. Pwede ka nang tumigil sa pangangarap. Kapag nandito ako, makakalimutan mo na ang tagumpay. Bukod pa riyan, hanggat lumalaki si Mateo, malamang. Hindi ito mapipigilan ng ganoon lang kasimple. Malamig na sabi ng lalaking nakaitim. Kung gayon, kailangan din niyang maghintay hanggang sa siya ay lumaki. Sabi ni Ken kasabay ng isang malamig na pagsinghot. Makakaasa ka. Kapag kasama ko siya, lalaki siya. Ang mga salita ng lalaking nakaitim ay nagpapakita ng kaunting kumpiyansa. Walang anumang saya si Trenton na makaligtas sa isang sakuna. Ang buong pagkatao niya ay parang tinamaan ng kidlat, nakatitig ng diretso sa itim na figure sa harap. Nabalisa ang kasalukuyang si Trenton hanggang sa nanginig ang buong katawan niya. Kahit nakatalikod sa kanya ang lalaking nakaitim, pamilyar pa rin siya sa taong ito. Ikaw ba yan? Nanginginig na tanong ni Trenton. Ang buong pagkatao ng taong nakaitim ay nababalot ng itim na balabal, hindi niya makita ang kanyang mga tampok. Ngunit hindi lahat ng ito ay naging hadlang kay Trenton. Dahan-daang lumingon ang lalaking nakaitim at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, matandang partner, napakahirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Nanginig ang buong katawan ni Trenton. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin.
50,000 taon na ang nakalipas, minsan na niyang kinikimkim ang mentalidad na swertehin din siya, iniisip na hindi pa namamatay ang taong ito, at babalik pa rin para makipaglaban kasama niya. Ngunit tahimik na naghintay si Trenton ng 50,000 taon, at hindi na siya bumalik. Hanggang sa lumitaw si Mateo ay saka lamang nagsimula ng panibagong buhay si Trenton. Habang nakikipaglaban kasama si Mateo, pakiramdam niya ay pareho lang ang lahat ng nangyari, kaya kumukulo ang dugo niya. Akala ni Trenton ay patay na talaga siya at hindi na babalik. Pero ngayon, mahimalang nagpakita siya. Sa kasamaang palad. Si Trenton ay isa na lamang espiritu ng artifact ngayon at hindi na siya marunong umiyak. Kung hindi, gugustuhin niya talagang umiyak ng husto. Sok-sok! Ang dami talagang nakakaantig na eksena ngayon. Hindi naman masama, hindi rin masama, dahil nagkita-kita na kayong magkakapatid, bumaba na kayo at magkwentuhan tungkol sa mga nakaraan, sabi ni Ken na may mukhang nanunuya. Sinabi ng lalaking nakaitim kay Trenton, magkita tayo ulit mamaya. Pagkatapos magsalita, lumingon ang nakaitim na lalaki at sinabi kay Ken, ang lakas ng loob ng general ng isang natalong hukbo na magsalita tungkol sa katapangan. Walang pakialam na sabi ni Ken, general ng isang natalong hukbo. Hindi ko akalain na nang ahas ka ring sabihin yan. Sa malaking laban ng iyon 50,000 taon na ang nakalilipas, hindi pa napagpapasyahan kung sino ang mananalo. Sa kasalukuyan, ang Diyos na ito ay nagkaroon ng malaking pagtaas ng lakas at gustong timbangin kung sapat na ba ang iyong lakas para makipaglaban sa Diyos na ito. Malamig na sinabi ng nakaitim na lalaki, ayon sa gusto mo. Nang makita ni Ken ang mahinahong itsura ng lalaking nakaitim, hindi sinasadyang nadurog ang puso niya. Pero hindi siya yung tipo ng tao na matatakot sa isang ungol lang. Sa kasalukuyang Divine Realm, tanging ang taong nakaitim na ito lamang ang makakalaban niya. Hanggat napatay niya ito, sino pa ba sa mundong ito ang makakapigil sa kanyang mga yapot na pag-isahin ang banal na kaharian? Iniabot ng lalaking nakaitim ang kanyang kamay at humawak. Isang kakaibang puwersa ang agad na dumaloy sa kawalan. Biglang lumitaw sa paningin ng lahat ang figure ni na Megan at Mateo. Walang kaalam-alam si Megan sa nangyayari. Nakaramdam na lang siya ng panlalabo ng paningin, at bumalik na nga siya sa dati niyang kinaroroonan. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Senior Trenton, ito. Anong nangyayari dito? Tanong ni Megan kay Trenton. Nang makita ni Trenton ang galaw ni Lian Fang, nagliwanag din ang kanyang mga mata. Parang, mas malakas pa ang lakas ni Lian Fang kaysa dati. Nang makita ang eksenang ito, bumalik sa dati ang tibok ng puso ni Trenton. Hindi mo kailangang magpanik. Si Brother Fang ang nag-teleport sa inyo pabalik gamit ang kanyang mahusay na mahiwagang kakayahan. Naging maganda na ang sitwasyon ngayon. Nakangiting sabi ni Trenton. Kuya Fang. Tumingin si Megan sa taong nakaitim ng may pagtataka. Tama. Siya ang dating may-ari ng Vast Heaven Pagoda, si Lian Fang. Nakangiting sabi ni Trenton. Ang magandang mukha ni Megan ay walang kapantay na gulat at hindi makapaniwalang sinabi, siya si Senior Lian Fang. Siya. Buhay pa rin siya. Sa oras na ito, iniabot ni Lian Fang ang kanyang kamay at sinenyasan. Ang Vast Heaven Steel ay kusang humiwalay kay Mateo at lumipad papunta sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ng pagkailang sa puso ni Ken ay lalong lumakas. Matapos niyang makuha ang Finsource Bead, kahit hindi bumalik sa tugatog nito ang kanyang lakas, nakabawi na ito ng 70%. Mas malakas pa ang agos na dumadaloy sa kanya kaysa noong nakatagpo niya si Lian Fang noon. Maaari kayang sa loob ng 50,000 taon na ito, nagkaroon muli ng malaking pagtaas ang lakas ni Lian Fang. Pero, sa panahong ito kung saan hindi nito kayang makalusot sa kaharian ng mga Diyos, paano ito magiging posible? Ugong. Bigla na lang, isang malademonyo na enerhiya ang bumalot sa katawan ni Ken. Isang itim na butil ang naglaho papasok at palabas sa kanyang noo. Isang nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa bawat sulok. Dalawang makapangyarihang kataas-taasang makapangyarihang bahay na may magkaparehong kapangyarihan, lahat ay kailangang magbigay ng distansya. Ngunit sa ilalim ng napakalaking enerhiya ng demonyo, si Lian Fang ay naging kalmado at kalmado. Hindi rin siya nakita ng mga tao na gumagawa ng anumang aksyon. Ang malawak na steel ng langit ay biglang sumiklab na may mga sinag ng makinang na liwanag. Ang aura na ito ay mas malakas kaysa noong nasa kamay ni Mateo.
Hindi nakakakita sa loob ng 50,000 taon, ginagamit mo pa rin ang galaw na ito. Mukhang naubos mo na ang mga pandaraya mo. Malamig na sanggal ni Ken. Nang marinig iyon ni Lian Fang, malamig niyang sinabi, sapat na ang hakbang na ito para harapin ka. Ganoon ba? Kung gayon, papatikman ko sa iyo ang mga paraan pagkatapos na lumakas ng husto ang lakas ng Diyos na ito. Bloodfiend Storm. Minasa ni Ken ang mga selyo gamit ang dalawang kamay. Isang nakakatakot na bagyo ang agad na bumalot sa figure ni Lian Fang. Kaagad, nagkaroon ng mabahong hangin at ulan ng dugo. Ang ulan ng dugong ito ay may lubhang nakakatakot na kakayahang tumagos at manira. Kung ang mga ordinaryong martial artist ay madungisan ng kahit kaunting bahid, ang kanilang mga kaluluwa ay agad ding maglalaho. Gayunpaman, sa kaibuturan nito, si Lian Fang ay nababalot ng mga patong-patong ng liwanag na inilalabas sa vast heaven steel. Kahit gaano pa kalakas ang hangin at ulan, matatag pa rin akong nakatayo na parang bato. Pagbato ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, biglang naglaho ang vast heaven steel na nasa kamay ni Lian Fang. Nanliit ang mga mata ni Ken. Isang napakalaking palad na may dugo ang biglang lumabas, gustong labanan ang nakakapangilabot na hagis ng vast heaven steel. Putok. Isang nakapangangilabot na banggaan, hindi ko alam kung ilang beses na mas matindi kaysa sa labanan ni Mateo kay Reynold bago ito. Lahat ay tumingin sa dalawang figure sa langit ng may seryosong tingin. Maging ang kanilang paghinga ay tumigil. Ang tagumpay at pagkatalo ng 2 taong ito, sila ang nagtatakda ng direksyon sa hinaharap ng banal na kaharian. Hindi responsibilidad ng mga tao na hindi makaramdam ng matinding pagkabalisa. Damugong. Biglang kumawala ang bagyong Bloodfiend. Ang figure ni Ken ay lumipad pa atros. Bigla na lang, ang malademonyo na enerhiya ni Ken ay lubhang nabawasan. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng miyembro ng angkan ng dragon ay lubos na nabuhayan ng loob. Hahaha, panalo. Ang misteryosong powerhouse na ito ay napakalakas, para talagang talunin kahit ang isang powerhouse ng Deity Realm. Maaari ba siyang maging isang powerhouse din ng Deity Realm? Sa wakas ay naligtas. Pakiramdam ko ay parang pinahihirapan ka sa isang paliga ng langis ngayon, nakakatakot. Patayin. Patayin ang lahing demonyo. Sandali, napuno ng mga sigaw ng digmaan ang kapaligiran. Sige. Halos walang kahit kaunting pag-aalinlangan si Ken at direktang sinira ang espasyo, dinala ang kanyang grupo ng mga nasasakupan at tumakas ng mabilis. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Reynold at sa wakas ay pumasok din sa loob. 12:09. Ang pagtakas ni Ken sa takot ay nagpasayaw sa lahat sa tuwa. Nagkaroon ng kagalakan sa angkan ng mga dragon. Ngayon, halos bawat miyembro ng angkan ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang epektong ito sa isipan ay sadyang nagpahina ng loob ng mga tao. Sa kanila, walang mas masaya pa kay Trenton. Sa muling pagkikita ni Lian Fang pagkatapos ng 50,000 taon, may isip ang pagkabalisa sa kanyang puso. 50,000 taon ko nang hindi nakikita, hindi ko inaasahan na mas malakas pa pala si Brother Fang. Lumapit si Trenton para batiin ito ng may ngiti. Tutal, isa siyang matandang halimaw na nabuhay ng ilang libu-libong taon. Sa maikling panahong ito ng paghiyom, naging matatag na ang emosyon ni Trenton, at hindi na siya kasing balisa gaya ng dati. Ngunit ang kagalakang nahahayag sa kanyang mga salita ay mahirap itago. Ngunit nanatiling nakatayo roon si Lian Fang at hindi gumalaw, hindi rin sumagot kay Trenton. Naging pangit ang ekspresyon ni Trenton. Isang masamang pakiramdam ang bumalot. Kuya Fang, ayos ka lang ba? Power! Biglang nagbuga si Lian Fang ng isang subo ng dugo, ang kanyang figure ay nagsimulang gumuho at halos bumagsak na. Kapatid na pangil. Nang makita ni Trenton ang sitwasyon, hindi niya maiwasang mamaatlas sa takot. Kumaway si Lian Fang at sinabing, ayos lang ako. Pumunta ka muna sa angkan ng mga dragon bago magsalita. Muling kumirot ang puso ng lahat dahil sa eksenang ito. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Trenton, at tila nadudurog ang kanyang puso. Sa oras na ito, sa isang bukas na parang, magkaharap na nakatayo sina Reynold at Ken. Heaven Stabilizing Divine King, sok-sok, kung hindi lang dahil sa pag-akyat nitong upuang ito, ikaw na sana ang naging pinakamalaking katatawanan ng Divine Realm bukas. Tumingin si Ken kay Heaven Stabilizing Divine King nang may ngiting hindi tapat. Hindi napigilan ni Reynold na mabilaukan nang marinig iyon.
Kung ibang tao ang nagsabi ng mga salitang ito, matagal na niyang nalipol ang kalaban gamit ang isang daliri. Pero itong nasa harap niya ay mas malakas kaysa sa kanya. Bukod dito, tama ang sinabi ni Ken. Kung hindi dahil sa kanyang pagdating ngayon, si Reynold, ang heaven-stabilizing Divine King na kilala bilang numero 1 ng Divine Realm, ay magiging katatawanan ng buong Divine Realm bukas. Sa pag-iisip ng eksena kanina, mayroon pa ring takot sa puso niya. Masyadong tuso Mateo na ito. Ang lalaking ito ay talagang nagplano laban sa kanya, gusto siyang patayin kahit na may panganib na magkasira sila. Habang tumatagal ang kanyang pag-iisip, lalong lumalala ang hindi mapigil ang galit ni Reynold. Tiwala siyang kahit magtulungan sina Maduro at Mateo sa lakas niya, hindi pa rin nila siya mapipigilan. Kung hindi dahil sa plano ni Mateo laban sa kanya, paano siya magkakaroon ng manipis na ahit na halos ikamatay niya? Siyempre, ang hindi niya inaasahan pa ay ang lakas talaga ni Mateo para patayin siya. Sa puso lang ni Reynold, hindi niya iniisip na siya ang talunan. Naghahanap siya ng dahilan para sa kanyang pagkabigo. Tama na ang kalokohan, ano ba ang kailangan mo? Galit na sabi ni Reynold. Hey, ang bastos naman magsalita, ganito ba dapat ang ugali mo sa tagapagbigay mo? Hindi rin nagalit si Ken at bahagyang ngumiti. Kung hindi, ano sa tingin mo? Anong klaseng saloobin ang dapat kong ipakita sa isang miyembro ng lahing demonyo? Malamig na sabi ni Reynold. Haha. Ang ipokrito mo talaga gaya ng ninuno mo, si Enzo Boyd. Isang ang Diyos na parang demonyo sa langit ang Diyos na ito, kaya ba gusto mo pa ring gumawa ng mga immoral na bagay habang pinapanatili ang magandang pangalan sa harap ng Diyos na ito? Malakas na tawa ni Ken. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Reynold, at sinabi niya, kilala mo ba si Ninunong Enzo? Huho, syempre alam ko. Nagpalitan na rin tayo ng suntok dati. Noon, kung hindi dahil sa pagtakas niya bago pumunta sa labanan, maaaring nagawa talaga ng Absolute Heaven na patayin kami ni Jumila. Pero hindi inaasahan ng Diyos na ito na ang matalino niyang pagliligtas sa sarili niyang balat ay hahayaan ang pamana ng daw niya na magpatuloy ng hanggang 1,000,000 taon, nakangiting sabi ni Ken. Sa harap ni Ken, ang numero 1 Heaven Stabilizing Divine King ng Divine Realm ay may pakiramdam na nakikita rin siya. Ang ganitong pakiramdam ay labis na nakapagpagalit kay Reynold. Ilabas mo na lang ang sasabihin mo. Ngumiti si Ken at sinabing, kapintasan ng Diyos na ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Reynold, at sinabi niya, imposible. Paano kung hayaan ka ng Diyos na ito na makamit ang numero 1 antas ng tunay na banal na kaharian? Tanong ni Ken nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Pagkalipas ng 5 araw, lumabas si Mateo sa pag-iisa. Habang nakatingin sa matandang lalaking ito na halos gumapang palabas mula sa loob ng kabaong, kusang bumuhos ang respeto sa puso ni Mateo. Nagbibigay pugay si Mateo kay Senior Lian Fang. Payat na payat si Lian Fang, walang kulay ang mukha, parang bangkay. Si Mateo ay mahusay sa kaalaman sa medisina at agad niyang nakita ang lahat, halos ginawang buhay na bangkay ni Lian Fang ang sarili niya para humaba pa ang kanyang buhay. Gayunpaman, naabot na rin niya ang punto na mawala na siya ng langis at mamatay na ang lampara. Tumingin si Lian Fang kay Mateo at sinabing may ginhawa, magaling, mahusay. Ang bawat bagong henerasyon ay talagang mas mahusay kaysa sa luma. Noon, nasulyapan ng matandang ito ang sekreto ng langit, iniwan ang malawak na stil ng langit sa walang hanggang mundo. Sa totoo lang, hindi ako sigurado sa aking puso. Hindi ko inaasahan na makakatagpo pala ito ng isang kahangahangang talento na tulad mo. Biglang gumalaw ang puso ni Mateo at ibinukan niya ang kanyang bibig at sinabing, Senyor, maaari ka bang? Ikaw ang Panginoon ng Heaven Secret Tower. At saka, ang mahiwagang organisasyong iyon na lumalaban sa lahi ng demonyo, maaari bang ang mahiwagang powerhouse sa likuran ay si Senyor? Nang marinig iyon ni Lian Fang, bigla siyang humagalpak ng tawa. Hinaplos din ni Trenton ang kanyang balbas at ngumiti habang sinasabing, Kuya Fang, natalo ka sa postahan natin. Tumawa ng malakas si Lian Fang at sinabing, talo ako. Gayunpaman, masayang natalo ang matandang ito. Sa loob ng 50,000 taon na ito, hindi pa naging ganito kasaya ang matandang ito gaya ngayon. Ubo. Tumawa ng malakas si Lian Fang at nagsimula pang ang umubo ng malakas.
Nagbago ang ekspresyon ni Trenton nang makita niya ang sitwasyon. Kuya Fang. Ikinumpas ni Lian Fang ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi naman talaga kayang mabuhay ng matagal ang matandang ito. Dahil makikita ko si Mateo na lumalaki, maaari rin akong mamatay ng payapa. Mateo. Hindi sinasadyang tumingin si Trenton kay Mateo at may nagmamakaawang ekspresyon. Si Mateo ay isang tugatog ng Alchemy Emperor na nakauunawa sa mga batas ng Divine Dao. Kung nais iligtas si Lian Fang, wala nang iba pang karapat-dapat maliban sa kanya. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo at sinabing, malamang ay matagal nang hindi kumikilos si Senior Lian Fang para pahabain ang kanyang buhay. Sa pagkakataong to, sa pamamagitan ng puwersahang pagpapakilos ng enerhiya ng asensya, naubos na ang kanyang sigla. Kahit ang isang divine pill ay malamang na walang kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon. Nang inig ang buong katawan ni Trenton nang marinig iyon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ngumiti si Lian Fang at sinabing, ang aking dating kapareha, sa ating katandaan, hindi mo pa ba nakikita ang mga bagay na ito? Sa totoo lang, dapat ay matagal na akong namatay 50,000 taon na ang nakalilipas. Ang mabuhay hanggang ngayon ay isang tubo na. May sakit na mukha si Trenton habang sinasabi niya, mas madaling sabihin kaysa gawin ang buhay at kamatayan. Ang haba ng buhay ng mga Deity Realm Powerhouse na iyon ay ilang 10,000 taon. Malamang ayaw din nilang maging alabok, di ba? Ngumiti si Lian Fang at sinabing, haha, may katuturan ang sinabi mo. Ang matandang ito ay namuhay ng mahirap hanggang sa kasalukuyan, paanong hindi dahil hindi ko rin matiis na mamatay. Ngunit sa kasalukuyan, ang aking kalagayan, ang kamatayan, ay isang pagpapalaya para sa matandang ito. Hindi umimik si Mateo. Naintindihan niya ang nararamdaman ng magkapatid na ito. Kahit na umabot si Lian Fang sa half-deity realm, hindi rin gaanong madidagdagan ang kanyang lifespan. Sa pinakamatagal, 20,000 taon lang din ang lifespan niya. Dahil nabubuhay pa hanggang ngayon, gumamit si Lian Fang ng kahit ilang sekretong sining, alam ng Diyos, at nagdusa ng matinding paghihirap. Napaisip si Mateo at biglang nagsalita, may race 8 ako. Kung aabot ito sa Arcane Insight rank, makakatulong ito kay Senior Lian Fang na pahabain ang kanyang buhay ng ilang panahon. Pero, sa pinakamatagal, mayroon ding 3 taon. Bukod pa rito, sa loob ng 3 taong ito, hindi na dapat kumilos si Senior Lian Fang. Kung hindi, agad kang mawawala ng buhay. Nagliwanag ang mga mata ni Lian Fang at Trenton dahil sa mga sinabi ni Mateo. 12:10. Kahit 3 taon, ayos lang yan. Sabi ni Trenton na may bahid ng pananabik. May hitsura rin ng pananabik si Lian Fang. Sa kasalukuyan, sumasabog ang kalamidad ng halimaw. Ang lakas ng Heavenly Fin God na si Ken ay mas malakas pa kaysa dati. Hindi talaga siya pumapayag na mamatay siya ng ganito. Bukod dito, hindi sila nagkita ni Trenton sa loob ng 50,000 taon. Sa wakas ay nagkita silang muli. Ayaw na rin niyang mahiwalay sa buhay at kamatayan mula ngayon. Tumanggaw si Mateo at sinabing, mayroon akong formula ng Pildores sa aking mga kamay. Ito ay tinatawag na Heavenly Fragrance Life Extending Pill. Kung iinuman ito ng mga ordinaryong martial artist, ang pagpapahaba ng buhay ng 2,000 taon ay hindi problema. Sa kasalukuyang kalagayan lang ni Senior Lian Fang, ang mga epekto ay baliwala. Ang mga gamot na kailangan ng formula ng Pildores na ito ay napakabihira rin. Hawak ko ang iba pang mga gamot na pang-spiritual. Isa lang sa mga pangunahing gamot ay ang 1,000,000 taong gulang na Ghost Heavenly Incense. Mahirap itong matagpuan sa maikling panahon. Ngunit tumawa si Lian Fang nang marinig iyon at sinabing, sa loob ng ilang taon na ito, para pahabain ang buhay ko, masasabing namit ng matandang ito ang lahat ng paraan para makaiwas sa mga sakit. Kung mga gamot sa espiritu ito, marami ang natagpuan ng matandang ito. Nagkataon lang na mayroon akong multo sa langit na insenso na ito. Hindi nagpakita ng gulat na ekspresyon si Mateo. Ang Ghost Heavenly Incense ay isang gamot na nakapagpapahaba ng buhay. Naisip niya na dapat itong nasa kamay ni Lian Fang, kaya niya ito sasabihin. Kung hindi nila mahanap ang mga gamot para sa espiritu at sinabi niya ang ganitong bagay, hindi ba't isa itong walang kabuluhang panaginip?
Nang makita ni Lian Fang ang ekspresyon ni Mateo, agad niyang naunawaan sa kanyang puso at palihim na naisip kung gaano kalakas ang talino ng batang ito. Palagi niyang binibigyang pansin si Mateo. Pero ang pagkakaintindi niya kay Mateo ay nasa panlabas lamang. Ngayon lang niya nalaman na ibang-iba pala talaga ang batang ito matapos niyang makilala si Mateo. Itinabi ni Mateo ang multo ng langit na insenso at nagpaalam sa dalawang tao. Magkwentuhan muna kayong dalawa tungkol sa mga nakaraan. Babalik din agad si Mateo. Habang nakatingin sa papalayong likuran ni Mateo, sinabi ni Lian Fang ng may pabago-bagong emosyon, matandang kasosyo, lagi kong ipinagmamalaki ang aking sarili na ako'y natatangi. Ngunit nang makita ko si Mateo saka ko lang nalaman na laging may mas magaling pa. Hinaplos din ni Trenten ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, haha, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na sa ilalim ng kasalukuyang heavenly daw na ito, mayroon pa ring taong kayang higaitan ka, hanggang sa makilala ko si Mateo. Hindi mo alam kung gaano siya ka-arrogant noong hinamon niya ang vast heaven pagoda noon. Pero wala talaga akong magawa sa kanya. Kakaiba talaga ang batang ito, paulit-ulit ko siyang nauunawaan. Kahit hanggang ngayon, hindi ko rin masasabing lubos ko siyang naiintindihan. Tumawa ng malakas si Lian Fang nang marinig iyon at sinabing, hahaha. Dahil nandito si Mateo, marahil ay may pag-asa na talaga ang aking divine realm. Nakakalungkot lang na ipinanganak siya sa maling panahon. Kung hindi dahil sa kakulangan ni Heavenly daw, baka maabot niya ang Senior Absolute Heaven, ang ganoong taas. Pagkalipas ng 2 araw, bumagsak ang Peel Tribulation. Nang lumabas si Mateo mula sa Peel Refinement Room, labis itong natakot sa lahat. Ang kasalukuyang si Mateo ay tila may malubhang karamdaman, at mukhang labis na nawala ng sigla. Mateo, ikaw. Gulat na sabi ni Trenten. Pero si Mateo mismo ay walang pakialam at ngumisi habang sinasabi, ang kalidad ng Heavenly Fragrance Life Extending Peel na ito ay medyo mas maganda kaysa sa inaakala ko. Senior Lian Fang, dal-iyan mo na. Tinanggap ni Lian Fang ang gamot at sinabi ng may naantig na ekspresyon, salamat, Mateo. Dahil sa kasalukuyang kaharian ni Mateo, na ginagawa ang sarili niya ng ganito kapag nagpipino ng mga tableta, maiisip kung gaano karaming pagsisikap ang inilaan niya. Malamang kahit sa pagpipino ng mga table tasks para sa kanyang sarili, hindi rin naman ganoon kahirap ang gagawin ni Mateo, di ba? Alam ni Lian Fang na ito ay ganti ni Mateo sa kanya, at ito rin ay bilang paggalang sa kanya. Siyempre, malamang din dahil sa mukha ni Trenten. Pero walang duda, si Mateo ay isang taong inuuna ang relasyon, higit sa lahat. Ang taong ganyan ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Huho, napakagalang naman ni Senior. Dahil pinahaba mo pa ang buhay mo hanggang ngayon, dumanas ka ng sakit na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Lahat ng ito ay para sa Divine Realm. Gumawa si Senior ng mga malalaking bagay na nakakayanan ng mundo na lingid sa kaalaman ng publiko. Pero hindi naman hinahangad ni Senior ang katanyagan at kayamanan. Lubos ang respeto ni Mateo kay Senior. Nakakahiya lang na walang kapangyarihan si Mateo na iligtas ang sitwasyon, nang hihinayang nasabi ni Mateo. Marahil pagkatapos linangin ang alchemy daw hanggang sa isang tiyak na hangganan, maaari nang talagang labanan ang kalangitan. Ngunit ang kasalukuyang Mateo ay malinaw na hindi nasangkapan ng ganoong uri ng kapangyarihan. Pagkalipas ng 1 araw, tuluyang pinino ni Lian Fang ang nakapagpapagaling na lakas ng tableta. Nang lumabas siya sa kanilang pinag-iisahang silid, parehong tumingin sa kanya sina Trenten at Mateo ng may pananabik. Ang kasalukuyang Lian Fang, ang kanyang kutis ay mas maayos na ngayon kumpara noong mga nakaraang araw. Yung halos mala zombie na mukha kanina, ngayon ay may dagdag na kulay na. Kumusta, Kuya Fang? Medyo nag-aalalang tanong ni Trenten. Ang mga detalye ng epekto ng medicinal pill ay tanging si Lian Fang lamang ang makakaalam pagkatapos niya itong inumin. Misteryosong ngumiti si Lian Fang sa pagkakataong ito ngunit itinaas ang 3 daliri. Nang makita ang eksenang ito, bumalatay sa mukha ni Mateo ang isang dismayadong ekspresyon, at sinabi niya ng may mapait na ngiti, sa huli, maaari ba itong maging 3 taon na lang? Sandali ring nalungkot si Trenten ngunit agad din siyang nakaramdam ng ginhawa. Tinapik niya si Mateo at sinabi, Mateo, ginawa mo na ang lahat. Dahil sa kalagayan ng katawan ni Brother Fang, ang pagkakaroon ng kakayahang pahabain ang buhay ng 3 taon ay isang himala na. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hay nako, akala ko mas gaganda pa ang Arcane Insight rank mo.
Sa huli. Pero tumawa si Lian Fang at masayang sinabi, sino ang nagsabi sa inyong 3 taon? 30 taon. Hahaha. Mateo, ang husay ninyo sa alchemy ay talagang napakalakas. Ang bogbog na katawan ng matandang ito, nagawa niyo pang ibalik mula sa mga patay. Talagang pinalawak nito ang aking mga abot tanaw. Nang marinig ang mga salitang ito, si Mateo mismo ay natigilan din. Natulala muna si Trenton, pagkatapos ay agad na labis na natuwa at sinabing, Kuya Fang, talaga. Hindi mo maaaring asarin ang matandang ito. Tumawa si Lian Fang at sinabing, niloloko ka ba para saan? 3 taon pa lang ang sinabi ni Mateo dati. Hindi ako gaanong umaasa, pakiramdam ko ay napakaganda na ng pagkakaroon ng 1 o 2 taon. Pero, habang mas pino ko ang medicinal pill, lalo akong nagulat. Ang Heavenly Fragrance Life Extending Pill na ito ay sadyang kumukuha ng magandang kapalaran ng langit at lupa. Hindi lang nito nabawi ang karamihan sa mga nakatagong pinsala sa aking katawan, mayroon pa akong 30 taon ng buhay ng biglaan. Ilang taon na ba ang nakalipas, ang matandang ito ay palaging nagdurusa sa paghihirap. Ngayon, ang mga sakit na ito ay talagang naalis ng tuluyan. Sa edad ng matandang ito, halos mapatalon pa ako ngayon. Hahaha. Napakagaling talaga. Mateo, masyado ka ring konserbatibo. Gusto mo bang bigyan ang matandang ito ng napakalaking sorprese? Tanong ni Trenton na may halong pagtataka. Si Mateo mismo ay labis na nagulat. Ngunit nang makita sina Lian Fang at Trenton na ganoon, labis din siyang natuwa. Sa totoo lang, ako mismo ay labis na nagulat. Ang kapangyarihan ng Medicine God Soul Cannon ay medyo lumampas sa aking imahinasyon. Gayunpaman, Senior Lian Fang, hindi mo pa rin magagamit ang enerhiya ng asensya ngayon. Kung hindi, kahit ang mga immortal ay hindi ka mailigtas. Sabi ni Mateo nang may emosyonal na buntong hininga. Habang mas pinag-aaralan niya ang Medicine God Soul Cannon, mas lalo niyang natutuklasan ang lawak at lalim ng talaang ito ng Divine Tao. Mukhang ang landas niya ng alchemy daw ay nasa simula pa lang din. Ngumiti si Lian Fang at sinabing, makakaasa ka. Natural lang na alam ito ng matandang ito. Dahil dati niyang hinampas ng malakas si Ken, naniniwala akong hindi na rin siya maglalakas loob na kumilos pa. Kahit papaano, bago tuluyang bumalik ang lakas niya, dapat ay ligtas na tayo. Gulat na sabi ni Mateo, nakarating na sa ganoong antas ang lakas niya, hindi pa ba ito lubusang nakabawi? Sinabi ni Lian Fang nang may pabago-bagong emosyon, ang lakas ng isang makalangit na Diyos ay kapantay ng Origin Deity Realm. Sa ganitong uri ng pag-iral, paano magiging ang lakas nila kung ano ang kayang isipin nating mga mortal lamang? Sa aking palagay, ang kanyang kasalukuyang lakas ay nakabawi na rin sa humigit kumulang 70%. May ilang distansya pa para sa ganap na paggaling. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.